Mista, pakiusap. Kailangan mo akong tulungan. Nakikiusap ako sa iyo. Ang buhay na nailigtas ay pagpapalang walang katumbas. Sagipin ang babae. Reward, 1,000,000 piso sa cash at isang youth pill. Youth pill. Isang youth pill ang magpapabata sa iyo ng 10 taon. Master, tatanggapin mo ba? Kung 1,000,000 piso lang ang usapan, baka tumanggi pa ako. Pero ang maging 10 taong mas bata, iyan ang totoong tukso. Kahit emperador, susuko rin. Bini-bini, huwag mo akong sisihin. Ang kapalaran ng sisihin mo sa paggulo sa atin. Gusto ko ring maging bata ulit. Ano ba ang ginawa ko kagabi? Diyos ko! Nakipagtalik ako sa isang matandang lalaki? Mister, kahapon ay puno pa ng puting buhok ang ulo mo. Bakit bigla na lang nawala? Mukha siyang lalaking nasa 30s na. Mister, ikaw ang nagligtas sa akin. Ah, Mister, salamat sa pagligtas mo sa akin. May 10,000,000 piso sa card na ito. Ituring mo itong pasasalamat. nako. Ang babae naman ito. Ano ba ang nagawa ko? Ako'y, parang nambata ako. Hemp, dyan ko lang napawalang bisa ang kasal natin, mahal. Malaya na ako. Makakalipad na ako ng malaya. Ako rin, malaya na. Hindi na ako magpapakapagod araw-gabi para sa inyo. Makinig ka. Ikaw, matandang hukluban. Mag-iisa kang mamamatay. Kapag wala ka na sa amin, sa bandang huli, magwawakas ka mamamatay kang may sakit sa isang inuupahang kwarto. Walang mag-aayos ng katawan mo. Ipagpaliban mo ang pag-aalala mo. Hemp, Desidido na ako. Magiging nakikitirang manugang ako ni Mia. Huwag ka nang dumalo sa kasal. Ang magiging anak ko, sa kanilang apelyido magiging. Naku, sa ngalan ng Diyos. Ang kapal talaga ng mukha mo. Alam mo ba yan? Huwag kang maglakas loob na sabihin sa kanino man na anak kita. Hindi ko kayang tiisin ang kahihiyan. Ikaw, Pinili mo ang landas na ito. Dapat mong gapangin hanggang dulo ng nakaluhod. At isa pa, huwag na kayong maghanap sa akin muli ang relasyon natin. Dito na nagtatapos. oy, ikaw, walang kwentang mahal. Aalis na ako sa iyo at magiging mas maganda lang ang buhay ko. Mag-aasawa ako ng multimilyonaryo? Bilyonaryo! 368 piso para sa isang gupit? Ay naku, ang mahal naman yan. Karaniwan, 10 piso lang ang gupit ko. 10 piso lang. Hindi pwede. Hindi pwede. Sayang na sayang ang pera. Ang buhay ay dapat ingrande. Libre ang lahat ng shopping ng master ngayong araw. Master, sige, mag-enjoy ka. Libre ang lahat? Wala akong gagastusin kahit isang kusing? Oh, master. Kung ang sistem ang magbabayad, sa pagkakataong ito, ipagpapalagay ko ang sarili ko. Kumusta, Ginoo? Maligayang pagdating. Bigyan mo ako ng estilo, isang first class na estilo, yung para sa isang milyonaryo. Mister, ang galing mong magpatawa. Sige na nga, ako na ang gagawa para sa iyo. Ang itsura ng isang multimilyonaryo, handa na. Wow! Ang estilong ito. Ang ganda talaga. Siyempre, meron ka na. Sway, dot. Kumusta? Ano? Pumasa ang kapatid ko. Pumasa talaga siya. Salamat sa langit. Pumasa siya sa isang top university? Oo, mister. Ipinagmalaki ng kapatid ko ang aming pamilya. Masayang masaya ako. Uy, mister, ang gupit ngayong araw. Ako ang magbabayad. Talaga? Libre? Libre talaga.
Kumusta, Ginoo? Naghahanap ng suit, may bago kaming magagandang stock. Bagay na bagay sa iyo. Mabuti. Susubukan ko lahat. Maganda ito. Kukunin ko ito. Ginoo, ang suit na ito ay nagkakahalaga ng 108,800 piso. Ikaw ang aming tindahan na ika-10,000 customer. Sabi ng aming amo ang suit na ito ay para sa iyo, libre. Ako ang ika-10,000 customer mo. Ang suit na ito ay libre talaga. Wow! Nahihiya ako kunin ito. Ginoo, hindi lahat ay ganito ang swerte. Tingnan mo ang gupit ng suit na ito. Ang shoulder seam ay sakto sa shoulders mo. Hindi bumababa. Kapag sinuot mo, magmumukha kang napaka-successful. Oh my! Totoo nga, ang damit talaga ang nagpapaganda sa tao. At ang magandang balahibo ay nagpapaganda sa ibon. Ginoo, maganda ang katawan mo. Para kang manekang naglalakad. Suotin mo ang suit na ito, lumabas, at iisip ng mga tao na siguradong malaking tao ka. Oh, hindi ako malaking tao. Karaniwang tao lang ako. Ginoo, ano ang gagawin sa lumang damit? Ipapackage ko ba para sa'yo? Sige. Salamat, miss. Wow! Hindi gumastos kahit piso, napakasarap. Hey, Ray! High school reunion? Okay, pupunta ako agad. Helen, sa totoo lang, noong ikinasal ka kay Arthur, ang mahal, naawa ako sa'yo, ikaw ang beauty ng klase natin. Paano ka naging bulag para mapunta sa walang kwenta, walang pera na tao tulad niya? Totoo! Talagang bulag ako noon. Buti na lang hiniwalayan ko siya. Nakabawi ako bago lumala. Yeah, ang Arthur, probinsyanong walang alam lang. Bukod sa maganda ang mukha, wala siyang kwenta. Hindi siya karapat-dapat para sa'yo. Kung kay Howard ka noon, nakatira ka na sa mansyon, naka-luxury car na ngayon, at hindi mo nadaranas ang hirap. Arthur ay isa pa ring mabuting tao. Mabuti? Ano ka ba? Pinabili ko siya ng phone, ayaw niya. Sabi wala raw siyang pera para sa regalo sa kasal ng anak namin. Tapos bigla na lang siyang lalabas para kumain sa mamahaling restaurant. Ganoon ba talaga siya, kagago? Siyempre, ganoon siya. Kitang-kita ko ang totoo niyang ugali. Bulok talaga siya sa kaibuturan. Ayoko nang makinig nito. Bilang isang dating kaklase, kailangan kong ipagtanggol ka. Hindi nila ako inimbita sa mga high school reunion dati. Anong nangyayari ngayon? Anong ginagawa mo rito? Siya. Paano siya naging napakabata? Ayoko siyang makita. Aalis na ako. Hoy, Arthur, class reunion ito. Ganoon na lang ba? Aalis ka? Nahihiya ka bang ipakita ang mukha mo o masyado kang walang tiwala sa sarili para harapin ang lahat? Anong dapat kong ikahiya at ikawala ng tiwala sa sarili? Aba, ang suot mong suit na yan ay tiyak na napakamahal. Hindi mo yan inarkila lang para dito, di ba? Tingnan mo ang buhok niya. Nagpagupit at nagpakulay pa siya ng itim. Naku Arthur, tama na. Kilala na natin ang isa't isa rito. Bakit ka ganyan magpakatanga sa pride mo? Nagpakulay ng buhok, nangarkila ng damit. Hindi nito mababago ang kahabag-habag mong buhay. Sayang lang, alam na alam namin kung sino ka talaga. Hoy, patingin nga ng dala mo. Hoy, tingnan mo ito. Hindi mo pa nga itinatapon ang uniform mong guard. Itong suit na ito, tiyak na inarkila mo lang yan. Sige na, magkakaklase tayong lahat dito, hinaan natin. Ang pagharap sa kanila ng buong tapang ang tunay na malayang buhay. Ipakita mo sa kanila kung sino ka. Reward. Master Antique Appraisal Skill. Bonus, 1,000,000 piso. Dalubhasang kakayahan sa pagkilala ng antigo. Ngayon, ito ang tunay na kakayahan. Kailangan kong kumpletuhin ang misyon na ito. Kayo ang nagsasabing insecure ako? Sige nga, tingnan natin kung ano talaga ang balak mo. Tingnan natin kung ano talaga ang balak mo. Boses iyon ni Mister. Isang tunay na mahal, hindi pa kayang buhayin ang sariling asawa at anak. Walang kakayahan, walang responsibilidad, at hindi pa makapagtanggap ng puna. 25 taon ang pagsasama.
Nagpagal ako mula umaga hanggang gabi. Sa lahat ng oras, puro sugat ang kamay ko sa lamig. Namumula naman ang mukha ko sa init. Ikaw, nakatunga nga lang sa bahay. Naghihintay na ako ang uuwi at magluluto para sa iyo. Binigay ko sa iyo ang lahat. Nang araw ng diborsyo, ang bank account ko, 5 piso lang ang laman. Kaninong kasalanan iyon? Kung katulad ka sana ni Howard at kumita ng malaki, kailangan ko pa bang ikumpara ang sarili ko sa iba? Walang makakapantay sa akin noon. Sa lahat ng mga taong ito, pinagtiisan ko ang lahat para sa iyo. Para lang mapanatili ang pamilyang ito. Pero ngayon, ang pamilyang ito ay mas mabuting mawasak na. Diborsyo ang pinakamagandang desisyon na nagawa ko sa buhay ko. Mabuting tao talaga si Mr. Arthur, para sa isang lalaki, ang kawalan ng kakayahan ay hindi ang pinakamasama. Ang problema ay wala kang kakayahan at nagdadahilan ka pa. Halimbawa, ako. Kakakumpirma ko lang ng deal sa Sterling Group sa River City na 30 milyong piso. Nagmamayabang ba ako tungkol dito? Nagpapakitang gilas ba ako? Howard, 30 milyon. Howard, ang galing mo! Arthur, tingnan mo siya. Iyan ang tunay na matagumpay na lalaki. Hindi mo kailanman makakamit ang ganoong kalaking pera sa buhay mo. Anong klaseng mga tao sila? Paano nila nagawa na tratuhin ng ganoon ang mister ko? Arthur, narinig ko na 3,000 piso lang ang kinikita mo bawat buwan. Bakit hindi ka na lang maging gwardiya sa kumpanya ko? Sasahuran kita ng 5,000 piso bawat buwan. Ano sa tingin mo? Mabait ako, ano? MGNG. Sterling. Paumanhin po, nahuli ako. Pangulo ng Sterling Group, Stella Sterling. Mas maganda pa siya sa personal kaysa sa TV. Howard, ang galing mo talaga. May koneksyon ka. Kahit si Bibi, Sterling, ay personal na dumating. BB. Sterling, ako, si Howard, ay hindi karapat-dapat dito. Na ikaw pa ang personal na pumunta. Talagang pinarangalan mo ako. Sino ka? Hindi kita kilala. Miss BB. Sterling. Ako si Howard, ang amo. Howard, kakapirma ko lang sa kumpanya mo ng kontrata na nagkakahalaga ng 30 milyong piso. Ang tagapamahala ng kumpanya ko ang dapat na humawak niyan. Hindi dapat ito umabot sa akin. Kaya, hindi kita kilala. Mister, hinihintay mo ba ako? Naipit ako sa trapiko, kaya medyo nahuli ako. Hindi ka galit, di ba? Kaya, si Bibi, Sterling ay pumunta para kay Arthur? Guardia lang siya. Anong espesyal sa kanya? Napakalamig niya kanina. Bakit ngayon, napakalambing niya kay Arthur? Diyos ko. Hindi talaga pumunta si BB. Sterling para kay Howard. Itong babae ay ipinagtatanggol ako. Masyado kang magalang, Bibi. Sterling, hindi ko inasahan na ikaw mismo ang pupunta. Arthur, matandang hukluban ka. 50 taon ka na, at nandito ka pa rin ng bobola ng batang babae. Bakit hindi ka umihi at tumingin sa sarili mo? 50 taon ka nang matanda. Akala mo bagay ka sa kanya? Helen, anong kalokohan ang sinasabi mo? Maayos ang relasyon namin ni Bibi. Sterling, hindi ito kasing hamak ng sinasabi mo. Bibi. Sterling, siya ay isang makasariling matanda. Bukod sa medyo guwapo, walang silbi siya. Ikaw ay isang dalagang mayaman, napakabata at maganda. Siya ay 50 taon ng gwardiya na may buwan ng sahod na 3,000 piso. Anong nakikita mo sa kanya? Nahuhumaling ako sa kanya dahil sa kung sino siya. Pinahahalagahan ko siya para sa kung sino siya. Bibi. Sterling, itong si Arthur. Halos 20 taon ang agwat ninyo. Bibi. Sterling, oo, maaari siyang maging tatay mo. Arthur. Ang lakas ng loob mo. BB Sterling, ano ba ang napakaganda kay Arthur? Wala siyang pera, walang estado. Isa lang siyang hamak na gwardiya. Ang taong gusto ko, ako si Stella Sterling. Hindi ikaw ang magdidikta nito. Narinig ko ang lahat ng sinabi mo sa labas. Minamaliit mo si Mr. dahil siya ay isang gwardiya. Pero hindi mo nakikita kung gaano siya kahirap magtrabaho para suportahan ang pamilyang ito at ang puso na inilalaan niya rito. Tinutuya mo siya sa paggamit ng 3,000 dolyar pero hindi mo nakikita na ibinibigay niya ang bawat sentimo sa kanyang asawa at anak. Si Mr. ay isang tunay na mabuting tao. Pero siya rin ay mainggitin, hindi ba? BB, Sterling, tingnan mo ang kanyang hairstyle, ang kanyang mga damit,
Ito ay pawang para magpakitang gilas sa harap nating mga dating kaklase, isang pagpapanggap, inarkila. Inarkila ang mga iyan. Oh, Bibi, Sterling. Tingnan mo. Nandito pa ang kanyang unipormeng pangguwardiya. Hindi! Sobra na kayo! Ito ay malinaw na kay Mister. Huwag kang mag-alala, ipaghihiganti kita. Ipaghihiganti mo ako? Ikaw ang may hawak ng kasuotang ito. Gusto mo ba talaga ito? Saang kumpanya ka? Sterling, ako ang manager ng Union Supermarket. Ang Union Supermarket ay negosyo ng Sterling Group. Simula ngayon, hindi ka na ang manager, maging isang guwardiya. Ang kasuotang ito, maaari mo nang isuot araw-araw mula ngayon. Hindi, Bibi, Sterling, ako. Ang Sterling Group ay hindi nangangailangan ng mga empleyadong tulad mo. Umalis ka sa harap ko, ngayon din. At ikaw, saan ka nagtatrabaho? Ako, Wala akong trabaho. Isang simpleng may bahay lang ako. nakatira lang ako sa bahay, umaasa sa lalaki, gumagamit ng pera ng lalaki. Pero pagdating sa lalaki mismo, wala kang kahit katiting na konsiderasyon. Bilang kapwa babae, ikinararamdam ko talaga ang ginagawa mo. Ayaw kitang kausapin. Lumabas ka. Bilang pinuno ng iyong kumpanya, Howard, natutuwa ka ba talagang magyabang sa harap ng iba? Isang hamak na order na 30 milyong piso at nagmamalaki ka na agad-agad. Hindi, Bibi, Sterling. Nadaya rin ako ng babaeng ito. Sa totoo lang, laging naaawa ako kay Arthur. Arthur, hindi lang siya nakahanap ng mabuting asawa. Kung hindi, ang buhay niya hindi sana nagkaganito. Howard, ano ba ang sinasabi mo? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Ang babaeng katulad mo, sino mang lalaking pakakasalan ka ay malas. Tama na, huwag ka nang magdrama sa harap ko. Humingi ka ng tawad kay Mister. O ang deal na ito na 30 milyong piso ay ikakansela. Agad-agad. Arthur, bulag ako noon. Minaliit kita. Ikaw na ang magpakumbaba. Huwag mong tularan ang ugali ko. Ang kumpanya ko ay umaasa sa deal na ito para makalutang. Kung wala ito, mabubuwag ako. Arthur, magtanggol ka naman para sa akin. Nakikiusap ako sa'yo. Oy, ang negosyo mo kay Bibi, Sterling, ay wala akong kinalaman doon. Bibi. Sterling, nagkamali ako. Hindi ko na ito uulitin. Lumabas ka muna ngayon. Tungkol sa deal, depende sa magiging pakiramdam ko. See? Alis na ako. Alis na ako. Ikaw, ang dating asawa ni Mister, tama ba? Talagang dapat kitang pasalamatan kung hindi mo siya minamaliit. Hindi ko sana natagpuan ang napakagandang lalaking ito. Aba? Tingnan ninyo ang dalawa ninyo. Kakakasal lang nagkakantutan na agad? Arthur, walang puso ka talaga. Akala mo matanda na ako, kaya humanap ka ng mas bata. Pare-pareho lang kayong mga lalaki. Ew. Ikaw ang nag-akalang mahirap ako, na wala akong silbi. Ikaw ang gusto ng diborsiyo. Ngayong hiwalay na tayo, may lakas ka pa ng loob na sabihing nang iinsulto ako, 20 taon ng pagsasama, inialagaan kita at ang anak natin. Kaya sabihin mo nga, saan ba ako nagkulang sa'yo? Stella, bata ka't maganda, kaya nangaagaw ka ng asawa ng iba, maninira ng pamilya, at ang tapang mong magpakamatuwid? Paano ka naging walang hiya? Kayong dalawa magbabayad din kayo. Oo, tama. Mas bata ako sa'yo, mas maganda kaysa sa'yo, mas mabait kaysa sa'yo, at marunong akong mag-alaga ng lalaki. May problema ka ba doon? Ha? Ako, ikaw. Ano ako? Kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, hindi ako mag-aatubiling ipakausap sa'yo ang legal department ng kumpanya. Ikaw, ako. Tumigil ka sa pagsasalita o haharap ka sa demanda. Tara na. Halika na. Arthur, hindi mo ito makakalimutan. Kaya, Mister, masarap ba? Oo, masarap. Sobrang sarap. Hindi na ako masasaya pa. Talaga? Eh yung gabing iyon, hindi ba masarap? Yung gabing iyon. Masarap din. Sige, Mister, tigilan na kita ng pagbibiro. Libre ka ba? Samahan mo akong tumingin ng mga antigo, okay? Malapit na ang ika-80 kaarawan ng lolo ko at gusto ko siyang bigyan ng regalo. Mahilig siya sa mga antigo.
Anchigo? Binabati kita, Master. Matagumpay mong nasalubong ang dating asawa mo. $1,000,000 ang naideposito. Gantimpala, Master Antique Appraisal Skill. Modernong porselana, galing sa Jing de Jin. Halaga ay mga 50 piso. Ang galing mo sa pagtasa. System. Kailan ako makakakuha ng isa pa? Youth pill. Gusto kong maging mas bata pa. Patuloy lang sa pagkumpleto ng mga task at magkakaroon ng mas maraming surprises. Astig. Mister, ano ang problema? Tungkol sa mga antigo, may alam ako ng konti. Kaya sasama ako sa iyo. Samantala, ang card na ito, dito, kunin mo ito. Mister, iniligtas mo ako. Ito ay isang simpleng pasasalamat. Nagpapasalamat ako sa gesture. Pero ang pera na ito, hindi ko ito matatanggap. Lalaki ako. Ako ay palaging nakatayo sa sariling mga paa. Kung ikaw, talagang gustong magpasalamat sa akin, sa hinaharap, mag-usap lang tayo ng mas madalas. Sige mister. Kaya mula ngayon, huwag mo na akong tawaging Bibi. Sterling, tawagin mo lang ako Stella. Stella, Tara na. Tara, tingnan natin ang mga antigo. G. Shelby, ang lolo ko ay malapit na magdiwang ng kanyang ika-80 birthday. Gusto kong bumili ng magandang antigo bilang gift para sa kanya. BB, Sterling, napaka-thoughtful mo. Nagkataon, nakuha ko ang isa mula sa matandang collector. Nakuha ko ang Schwande Blue and White Porcelain. Ang current market price ay 8,880,000 piso. BB, Sterling, ikaw ay regular dito. Para sa iyo, ibibigay ko sa iyo ang discount. 8,000,000 piso. Ito ay para sa iyo. Ang katawan ng vase ay fine at white. Ang glase ay delicate. Ito ay genuine piece. BB, Sterling, magaling ang mata mo. Sa presyo na ito, sa buong market, hindi mo makakita ng katulad nito. Ang lolo ko ay definitely magugustuhan ito. G. Shelby, pakibalot mo para sa akin. Ang Schwande Blue and White Porcelain na ito, kukunin ko ito. Darating na. sandali. Stella, pwedeng tingnan ko? Isang Kangxiera High Imitation Ming Vase. Ang kaolin clay body ay relatively light. Ang blue pigment ay Zhejiang Cobalt na nag-imitate ng Sumali Blue. Halaga ay mga 800,000 piso. Stella, ito ay high quality fake. Hindi ito genuine Ming Blue and White. Isa itong dekalidad na peke. BB, Sterling, tingnan mo ang pagkakahabi. Pino, maputi, at siksik. Iyan mismo ang tatak ng tunay na Schwande Imperial Kiln Porcelain. Ngayon, tingnan mo ang glase. Mainit ang kulay at medyo asul. Paano ito magiging peke? Bukod pa riyan, nagbayad ako ng ilang $1,000,000 para sa bagay na ito. 3 eksperto ang sumuri nito. Lahat sila'y nagsabi, ito ay asul at puting porselana ng dinastiyang Ming. G. Shelby, hindi naman incompetent ang mga eksperto. Ang totoo, itong pekeng asul at puting Ming ay napaka-professional ang pagkakagawa, kaya nakakalin lang talaga. Ang tunay na Schwande Imperial Kiln Porcelain ay mataas ang iron content. Kapag hinawakan mo, mabigat ang pakiramdam, parang lulubog. Ngunit ang pirasong ito ay gawa sa kaolin clay. Bagamat maputi, napakababa ng density nito. Magaan at mumurahin ang pakiramdam sa kamay. Eksakto. Kung walang tunay na piraso na maihahambing, madali kang malilin lang ng huwad na ito. Kaya nga ang 3 eksperto ay nagkamali. At sino ka ba talaga? Eksperto ka ba mula sa ilang appraisal institution? O baka naman ang may-ari ng antique shop? Hindi ako eksperto. Hindi rin ako may-ari ng tindahan. Dati akong security guard. Mayroon lang akong kaunting interes sa mga antigo. Security guard? Isang simpleng security guard ay kayang mag-appraise ng Schwande Blue and White? Alam mo ba kung anong mga materyales ang ginagamit ng Ming Blue and White? Masasabi mo ba ang pagkakaiba ng imperial at pangkaraniwang hurno? Alam mo ba ang kaibahan? Sigurado ako hindi mo pa nahahawakan ang Ming Blue and White ng higit sa ilang beses. At ngayon, nagpapanggap ka dito. G. Shelby, hindi mo pwedeng sabihin iyan. Ano naman ang masama sa pagiging security guard? Kailangan bang magmay-ari ng antique shop? O magkaroon ng titulong master para makilala ang mga antigo? Hindi, BB, Sterling. Alam mo rin naman, ang larangang ito ay nangangailangan ng matalas na mata at karanasan. Siya ay wala kundi isang security guard. Siya. Wala akong pakialam. Ang pagmumura kay Mister ay hindi ko gusto. Humingi ka ng tawad. Hindi, BB, Sterling. Hindi ka makatarungan. System mission. Humiliate ang may-ari ng tindahan. Reward, martial arts skill. Acupoint strike. Isa pang misyon. Ang acupoint striking technique na ito ay hindi ko kayang palampasin. G. Shelby, paano kung mag-usahan tayo ng konti? Pusta?
Ikaw, isang hamak na guwardiya at naglakas loob kang makipusta sa akin? Sige, ano ang mga kondisyon? Kung ako ang mali, magmamakaawa ako sa harap mo at magpapatira pa para humingi ng tawad. Dagdag pa, bibigyan kita ng 1,000,000 piso. Kung ikaw ang mali, makukuha ko ang kahit anong bagay sa iyong shop at ibibigay ito sa BB. Sterling ng libre. Ano sa tingin mo? Deal! Tinatanggap ko ang pusta. Kung ikaw ang matalo, hindi lang magpapatira pa ka sa akin. Gagawin mo ito dito mismo 3 beses, malakas para marinig. Pagkatapos, gagapang ka ng 3 buong ikot sa buong antique market. Kung ako ang matalo, kalimutan mo ang pagbibigay sa BB. Sterling ng isang bagay lang. Ibibigay ko ang buong shop. Kung ganon, tapos na usapan. Tapos na. Tatawag ako sa presidente ng Antique Association, G. Zimmerman. Ngayon na, siya ang pinakamayamang autoridad sa larangan namin. Si Stella, ano sa tingin mo? Mister, naniniwala ako sa iyo. Tama ka siguro. Susuportahan ka ni Stella palagi. BB, Sterling, hintayin mo lang at magtawa. Halo? Ki, Zimmerman. G. Shelby. Tinawag mo ako dito ng napakaaga. Ano ang problema? G. Zimmerman, nandito ka. Pasok, umupo ka. Sige. G. Zimmerman, kailangan ko ng tulong mo. Maari mo bang suriin ito para sa akin? Nakuha ko ito mula sa isang matandang kolektor. Isa itong Schwande Imperial Kiln Porcelain. Sa una, balak kong ibenta ito sa BB. Sterling bilang birthday gift. Pero may nagsabi na peke ito. Sige, suriin mo ito. Sino ang nagsabi na ang bagay na ito ay peke? BB, Sterling, G. Zimmerman ay isang napakadakilang tao sa mundo namin. Ang salita niya ay ginto, hindi tulad ng ilang hamak na guwardiya na nagpapanggap na eksperto sa pag-appraise. BB, Sterling, ikaw lang ang bibili niyan. Ito nga ay isang peke na Ming blue and white. Pero napaka-refined ng craftsmanship. Kanina lang, muntik na ako mismo magkamali. Muntik na ako maloko. Ang taong nakakita sa bagay na ito bilang peke ay isang tunay na master. Ano? G. Zimmerman, kumbaga, ang mister ko ay tama pala. Hindi ito tunay na Ming blue and white? Ang florera na ito ay gawa sa kaolin clay. Mas magaan ang timbang, parang masyadong magaan. Kung hindi lang dahil sa katotohanang hawak-hawak ko lang ang isang tunay na Ming piece at napansing iba ang bigat, ako mismo ay nadaya sana. G. Zimmerman, tingnan mo ulit ang base. Ang blue and white sa Schwande porcelain mula sa panahong iyon ng pagpapapawis ay hindi ganitong kulay. Ang galing! Napakagaling na peke at nakita mo pa rin ang mali. Ang galing mong magkilala. Ako, G. Zimmerman, ay talagang nahiya. Kaya, peke nga talaga? Panalo si mister. Sabi ko na ba? Alam kong tunay siya. Ang galing-galing ni mister. Ako naman. Nagkamali ako. G. Shelby. Dapat mo siyang pasalamatan dahil nakita niya. Kung kumalat ang balita na nagkamali ka ng ganito, sino pa ang bibili ng mga antigo mula sa iyo? G. Chandler, BB, Sterling, maaari ba kayong tumulong sa akin? Huwag ninyo sanang ikalat ito. G. Shelby, kanina lang, nagsusugal ka kasama ang mister ko na kung matatalo ka, ibibigay mo sa kanya ang buong tindahan. BB, Sterling, G, Chandler, ako, nagkamali ako. Pakiusap, kahabagan ninyo ako. Ang tindahang ito ay tanging ikinabubuhay ko. Mayroon akong 80 taong ina at 2 maliliit na anak na umaasa sa akin. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Ano ba yan? Matatalo sa sugal? Biglang magpapakaawa? Eh kung ganito na lang, babayaran ko si G. Chandler ng 10 milyong piso? Pero itong tindahan, hindi talaga pwede iyon. Ang tindahang ito ay buong ipon ko sa buhay, na nagkakahalaga ng 30 milyong piso. Sige, ayokong ipitin ka. Pumili na lang ako ng isa sa tindahan mo at ibigay kay Stella ng libre. Sige, pumili ka. Kahit ano ang piliin mo, ibibigay ko kay BB, Sterling ng libre. Sige na, pumili ka. Mga butong Budistang jade mula sa maagang dinastiyang Qing. Galing sa koleksyon ng Maharlika. Halaga sa merkado, 1,200,000 at 20,000 piso. Florera ng porselana mula sa dinastiyang Ming, panahon ng Wanli. Gawa sa pampublikong hurno. Halaga sa merkado, 1,500,000 piso.
Pinturang tanawin mula sa gitnang dinastiyang Qing. Gawa ng artistang si Wang Xiaowei. Halaga sa merkado, 1,040,000 piso. Amitabha Buddha, tulungan mo ako Panginoon. Bodhisattva, ipakita mo ang kapangyarihan mo. Huwag mong hayaang pumili siya ng alinman dito. Lahat ito ay mga kayamanang walang katumbas na halagang milyon-milyon. Maliit na hugasan na may celadon glaze mula sa Hurnong Ru ng dinastiyang Zhou. Pinahahalagahan ng 200 milyong piso. Nagbukas na rin ang mata ng langit. Nagustuhan niya itong walang kwentang pekeng pirasong rukil. Mukhang maganda ito. Ito na ang kukunin ko. Ayos, ayos, ayos. Tutupad ako sa pangako ko. Kahit ano ang piliin mo, ibibigay ko sa iyo. Bibi, Sterling, ang pirasong ito ay sa iyo na. Mabuti. Mister, umalis na tayo. BB, Sterling, pwede bang tingnan ko? G, Simaman, sige. BB, Sterling, binabati kita. Binabati? Umalis na tayo. Kung hindi tayo aalis agad, may mag-iiyak na. Ingat. Ingat kayong dalawa. Akala ko may banal siyang mata. Lumampas siya sa mga kayamanan kung milyon-milyon ang halaga at ang pinili talaga niya ay isang dekalidad na peking pirasong rukiln. Tsh! G. Shelby, hindi mo talaga makilala ang kayamanan sa basura. Ang pirasong rukil na iyon ay hindi peke. Totoong totoo iyon. Sa mundong ito, ilan lang ang katulad niyan. Ano? G. Zimmerman. Hindi ka nagbibiro, di ba? Kahapon ko lang binili yon sa halagang 500 piso mula sa isang vendor sa kalye. Hindi ka pa sapat ang kasanayan, pero ang yabang mo na, isipin mo. Ang mga bitak sa glaze ng brush washer na yon parang ba mga alimango, pino, masalimuot, at natural. Medyo natural naman. Hindi mo ba tiningnan ng mabuti ang loob? Tiningnan ko. Puno ng bitak ang loob. At ang kulay ay may pagkaasul. Malinaw na isang dekalidad na peke. Bitak, gold and iron threads yon. Hindi kulay abo, may kinang na parang jade. Ikaw, isang napakahalagang kayamanan ang napunta sa iyo at hindi mo pa nakilala. Ang Rukiln brush washer na yon ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 200 milyong piso. Kahit ibenta mo ang buong tindahan mo, hindi ito makakapantay sa brush washer na yon. 200 milyon? G. Shelby, ayos ka lang ba? G. Shelby. Ako! Nagsisisi ako ng sobra! G. Shelby. Stella, ang porselanang ito, dapat mong ingatan. Ang lolo mo ay talagang magugustuhan nito ang national treasure level na Rukiln porcelain. Nakuha ko na, Mr. G. Shelby. Ngayon, iyakan siya ng mawalan ng malay. Mister, ang galing mo. Ang mga kasanayan ko, alam mo na ang lahat tungkol sa mga yon. Mister, ang sama mo. Nanggugulo ka na naman. Ang posisyon ng punong guwardiya sa kumpanya ko ay bakante ngayon. Paano kung ikaw na ang kumuha ng trabaho? Ako, gusto ko nang magretiro. Mister, sige na, pakiusap. Sige, gagawin ko na. Mister, ikaw ang pinakamagaling. Sige, usapan na yan. Hoy, mister. Ito. Hindi pwedeng ganon. Hala. Pagkatapos ng lahat, lalaki ako na may ang system. Puso ng matanda, apoy ng binata. Ang maging bata ulit. Anong masama doon? Tapos na ang task, Master. Reward, na-unlock ang Ako Point Strike. Hala. Ang pagkakaroon ng system na ito, malaki talaga ang pinagbago. Ang buhay ay lalong gumaganda. Hoy, matanda.
Ikaw ba si Arthur? Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Bantayan mo ang bibig mo. Matandang punyeta ka. Hindi mo kilala si Tyson. Bulag ka ba o ano? Ito ang aming boss na si Tyson. Si Tyson. Siya ang malaking tao dito. Malaking tao? Napapanood mo masyado ang mga gangster movie, no? Yan ang mga bagay na tapos na ako nung bata pa ako. At kayong mga payaso, akala ninyo, astig pa yan? Si Victor ba ang nagpadala sa inyo dito? Para maghiganti para sa kanya? Ano kung oo? Makinig ka, matandang hukluban. Hayaan mong linawin ko para sa'yo. Para sa ngayon, wala kang pupuntahan. Mas matanda ako sa inyong lahat. Magpakita ka ng respeto kapag kausap mo ako. Tigilan mo ang matandang hukluban o matandang punyeta na yan sa edad ko. Dapat tawagin mo akong tito. Matandang punyeta, nasa hukay ka na nga at may lakas ka pa ng loob na magpakatapang? Nabuhay ka nga ng ganito katagal nang hindi pa nasasapak? Sa totoo lang, hindi pa talaga ako nasasapak. Pero, marami na akong nasapak. Sina? Matandang hukluban. Matapang ka ba? Ha? Sa mga buto mong matanda, makagalaw ka pa ba? Baka mahulog ka pag nag-umpisa kami. Mahuhulog ka at mabali ang buto mo. Mas marami akong kinain na asin kaysa sa kinain mong kanin, boy. Mas marami akong tinawid na tulay kaysa sa mga daan mong tinahak sa buhay mo. Huwag mong isipin dahil lang may mga patpat ka at nakakapangahas dito ay importante ka. Ha! Noong bata ako, hindi ako natakot sa mga baril o kanyon. Ba, matandang hukluban. Ano ang ipinagmamalaki mo, ha? Sa mga buto mong mahina, sa tingin mo hindi ko kayang gamitin ang club ko dito at patayin ka. Sir, wag mong sayangin ang salita sa matandang hukluban. Babaliin ko ang binti niya sa isang hampas. Tignan kung mag-aasta pa siya. Gusto niyang mamatay. Pagod na sa buhay. Pagbibigyan ko ang gusto mo. See ya. Sugod mga boys. Bugbugin siya hanggang maging pulp. Kung may mangyari, ako ang mananagot. Gawin mo. Matanda, hayaan mong maayos kung turuan ka. A 2-point strike. Tigilan. Ano ba? Bill, ano ang ginagawa mo? Gumawa ka ng paraan. Sir, ako. Tulungan mo ako. Ako. Hindi ako makagalaw. Huwag kang magpanggap. Gumalaw. Ikaw, sugurin mo siya. Panoorin mo ito. A 2-point strike. Naninigas. Ano ba pare? Ano ang problema mo? Nabigla? Ha? Sir, naninigas ako. Nananigas ang buong katawan ko. Sir, ito. Gumagamit ng dark magic ang matanda. Salamangka. Salamangka. Sa liwanag ng araw, anong klaseng salamangka ito? Kayong dalawang walang kwenta, araw-araw, isang 50 ilang taong gulang na lalaki, hindi nyo pa rin mahawakan at ako pa ang kailangang gumawa nito. Sige, ipapakita ko sa inyo kung paano ko babaliin ang mga buto nitong matandang hukluban. Ba? Atake sa akupunto. Makati, Aray. matandang hukluban, ang bilis mo. Ako. Oy. Aray. 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 Hoy, bakit ako napakamakati? Kumusta iyan? Masarap ba ngayon? Tyson, itong matanda. Marunong sa martial arts itong matandang maestro. Siya ang gumawa sa amin na ganito. Oo. Ang matandang maestro na ito ay marunong sa martial arts. O, marunong sa salamangka. Ngayon mo lang ako tatawaging matandang maestro? Ngayon mo lang ako tatawaging matandang maestro? Huli na! Kayong mga batang hamak, nagpapakilala kayong mga leader ng gang? Sa narinig ko, kayo lang ay isang grupo ng mga bully na nanggugulo sa kapitbahayan. Ngayon, papasarapin ko kayo ng mabuti. Aray, ako. Hindi ko na kaya. Aray. Hoy, amo. Hoy, sandali. Arthur. G. Chandler. Aray. Hoy, lolo. Aray. Amo. Aray. Namamatay na ako sa kati. Hindi ko na kaya. Patawarin mo na ako. Huwag kang magpanggap na malapit sa akin. Wala akong ganyang kahiyahiyang mga apo. Sige na. Lumuhod ng maayos. Lumuhod. Lumuhod. Makinig kayo. Hoy, bata.
Ayaw mong lumuhod, ibig sabihin, hindi mo ako iginagalang, ha? Ha? Mister, hindi naman sa hindi kita iginagalang. Naipit lang ako dito. Ako ay makagalaw. Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko yun. Papaalpasin ko na rin kayong dalawa. Ay naku, hindi na ako nangangati. Ito ba ang maalamat na ako point striking? Nakipagsapalaran talaga ako sa maling tao. Nakasagupa ko ang isang dalubhasa sa martial arts. Tingnan ninyo kayo, wala kayong ginagawang mabuti. Gustong-gusto maging mga siga. Ginagawa ba ninyo ang tama para sa inyong mga magulang, sa inyong bansa, at sa edukasyong natanggap ninyo mula pagkabata? Ha? Pasensya na. Pasensya na. Talagang binigo ko ang aking mga magulang. Binigo ko ang aking asawa at anak. At binigo ko ang aking mga guro. Binigo ko ang aking bansa. At ikaw ang pinakabinigo ko. Hoy, yan ang tamang ugali. Huwag ninyo akong sisihin kung ako'y naging masalita. Ang hindi itinuro sa inyo ng eskwelahan. Ang lipunan ang magtuturo. Buti na lang, ngayong araw ako ang nakasagupa ninyo. Kung iba ang nakasagupa ninyo, dinala na kayo sa presinto at wala na kayong pagkakataong umiyak. Oo. G. Chandler, alam kong mali ako. Hindi na ako maglalakas loob na gawin ulit yon. Magbabago na kami. Magde-deliver na ako ng mga package bukas. Hoy, tama yan. Mahalaga ang taong nagbabago. Maging mabuting tao na kayo mula ngayon. Naiintindihan ninyo? Hoy, nakuha ko na. Hoy, G. Chandler. Mula ngayon, panoorin ninyo lang ang aming mga gawa. Kung sakaling kami ay sumuway ulit sa inyo, maaari ninyo lang kaming pangangatiin hanggang mamatay. 50 lang ako ngayong taon. Hindi pa ganun katanda. Tawagin ninyo na lang. Akong Arthur. Arthur. Sige, lumabas kayo lahat. Ngayon, kung magdadaka ulit ng problema, hindi ako magpapatawad sa susunod. Opo. Tapos, Arthur, kami. Aalis kami dito. Umalis kayo. Victor, nagdala ka pa ng mga tao? Kasama ka na sa listahan ko. Mister, nag-iba talaga ang itsura mo sa uniform. Bagong klase ng gwapo. Hoy? Seryoso? Sa tingin ko, ganoon pa rin ang itsura ko. Mister, ang yabang mo. Ibig sabihin ganoon kang gwapo? Stella, wag mo akong asaran. Madaling masaktan ang damdamin ko. Hindi ko makayanan ng lahat ng papuri. Sige, hihinto ako sa pag-asar. Mister, dadalhin kita sa security room. Hoy! Stella, anong problema? Nag-high heels ako ngayon, tumakbo ako sa site ng 2 beses, at naipit ang ankle ko. Masakit talaga. Natuto ako ng mga therapeutic massage technique mula sa isang matandang doktor na Chino. Kung ayos lang, maaari kong imasahe ito para sa iyo. Mister, alam mo rin ang therapeutic massage? Pakiusap, imasahe mo ito para sa akin? Siya na. Sobrang sakit. Stella, malala ang sprain mo. Magiging maingat ako sa pagmasahe. Kung masakit, sabihin mo lang. Wow, mister, ang caring mo. Stella, dadagdagan ko ng konti ang pressure. Kung masakit, subukan mong tiisin. Mister, sobrang sakit. Oy, sorry. Masakit ba? Babaan ko ang pressure. Magiging mas malambing ako. Hindi. Wag. Mister, gamitin mo ang dating pressure. Ako, gusto ko pag mas matigas ka. Stella, masaheng panlunas para matanggal ang mga block sa energy at blood flow at para maging malambot. Hindi ko gustong masaktan ka, pero ang buhay, dapat mong daanan kahit minsan. Pagkatapos ng sakit, malalaman mo kung gaano kasarap pagkatapos. Mister, may ibang ibig sabihin yan. Ha? Anong implication? Ang massage? Ang pinag-uusapan ko. Okay. Nasa isip ko ang masamang bagay. Stella, masakit talaga to, pero pagkatapos ng sakit, masarap ang pakiramdam. Subukan mong tiisin. Hindi na ako makatiis, mister. Pakiusap, mahabag ka. Hindi talaga ako makatiis. Ayan, tapos na. Subukan mong tumayo.
Tingnan mo kung masakit pa. Oh, ang paa ko. Hindi na talaga masakit. Siyempre, ang therapeutic massage technique ko ay tunay. Ang galing mo. Gusto ko to. Oh, Bibi, Sterling, huwag kang ganito. Paano kung may makakita sa atin? Ano kung makita nila? Single ka. At single ako. Ako? Hindi ako eksaktong single. Divorced ako. Dahil hindi alam ng ex-wife mo ang meron siya. Pinakawalan niya ang magandang lalaki at hindi alam kung paano alagaan ka. Hindi ko alam kung ano to. Pero basta't nandito ka sa tabi ko. Napakasafe ng pakiramdam ko. Stella. Stella, ano ka? Kapag nagsara ng mata ang babae, ibig sabihin gusto niyang halikan mo siya. Baby, Sterling. Amo. Diyos ko, anong nakikita ko? Yung One Ice Queen ng River City ay mayakap ang isang lalaki. Summer? Anong meron? Pasensya na, GNG. Sterling, wala akong nakitang kahit ano. Summer, halos lumuwa na ang mga mata mo sa mga socket nila. Tapos sasabihin mo wala kang nakita? Pasensya na, amo. May urgent na dokumentong kailangan ng pirma mo. Nagmamadali kasi ako, nakalimutan kong kumatok. Bakit ka ganyang naguguluhan? Halika, ipakikilala kita. Ito ang nobyo ko, si Arthur. Nobyo? Anong problema, mister? Ayaw mong maging nobyo ko? Sige, kung yun ang gusto mo. Summer, hindi ba gwapo ang nobyo ko? Amo, hinihingi mo ang opinyon ko tungkol sa nobyo mo. 5 taon ka na sa tabi ko. Personal secretary kita. Siyempre, mahalaga sa akin ang opinyon mo. Ang nobyo mo ay talagang napakagwapo. Mas pogi pa sa artista. Mahal kong mister, narinig mo yon? Akala niya rin ay pogi ka? Pero parang siya ay medyo matanda na. Ano yon? Sabi ko, ang nobyo mo ay malinaw na isang mature at mapagkakatiwalaang lalaki. May malalim at makahulugang mga mata at isang kahangahangang presensya. Hindi ganoon ang aura ng mga pretty boy na celebrity. Yung may karanasan at may edad na hitsura ang siyang nagpapagwapo sa isang lalaki talaga. Di ba? Nakikita mo rin, gaano kakaakit-akit ang mister ko? Talaga. Tingnan mo, GNG. Sterling. Ang tindig ni G. Chandler, ang tingin sa kanyang mga mata. Kahit na nakatayo lang doon ng tahimik, mas kaakit-akit pa siya kaysa sa anumang modelo sa magazine. Isang tunay na silver fox. Sino ang hindi maaakit? Sabi mo ng perpekto. Eksaktong sinabi mo ang nasa puso ko. Ngayong buwan, tataasan ko ang sahod mo. Salamat, Gang. Sterling. Salamat. Silver Fox. Ang bagay. Ging. Sterling. Mauna na akong mag-asikaso ng ilang bagay. Babalik ako mamaya. Oy, hindi mo ba napapansin sinasabi lang niya yon para lang pasayahin ka? Hindi lang yun pambobola sa akin. Sa puso ko, ikaw ay 100% Mr. Perfect. Sige na, hindi na kita tatarayan. Dahil gusto mong maging punong guwardiya, pupunta na ako para magsimula ng shift ko. Mister, ang mga lalaki sa security ay pawang mga bata pa, puno ng enerhiya. Pakiusap, huwag mong damdamin ang anumang sabihin nila. Huwag kang mag-alala. Sa paningin ko, mga bata lang sila sa akin. Oy, Leo. Hindi ka ba nasa pulong? Napagpasyahan na ba ang posisyon ng punong guwardiya? Napagpasyahan na ba? Siyempre naman, Leo, huwag mong kalimutan. Kapag na-promote ka na, ilibre mo kami ng pagkain. Libre, kalimutan mo na yan. Arg. Pangalawang puno pa rin ako. May ibang nakuha ng trabaho bilang punong gwardya. Ano? Akala ko ikaw ang magiging punong guwardiya. Oo, Leo. Dating special forces ka. Pagdating sa kasanayan at lakas, sino ang may kakayahan na makipagkumpetensya sa iyo? Eksakto. Si Ginang, Sterling mismo ang nagtalaga sa kanya. Ang pangalan, Arthur. Isang lalaking nasa 50 taon na. Ano ba? 50 taon? Seryoso? Ganun na matanda? Hindi pwede. Yung 50 taong matandang hukluban, halos retired na siya. Ano bang akala niya? Qualified siya. Leo, sa pagkakataong ito, dapat mong ipakita sa kanya ang lugar niya. Ipaintindi mo sa kanya na ang trabaho bilang punong guwardiya ay hindi para sa matandang hukluban na hawakan.
Mga kasama, ako si Arthur, ang baguhan. Magandang pagkikita sa inyong lahat. Akala ko sabi nila ay isang 50 taong matandang hakluban. Pero mukhang 30 late 30s lang siya. Parang fine wine, nagmature siya. Mister, ikaw nga yung sinabi ni Binibini Sterling. Arthur? Oh, ako nga. Tama nga ang hinala ni Stella dito. Ang mga batang ito ay sobrang mayabang talaga. Matanda. 50 taon ka na. Hindi ba dapat nasa bahay ka naglalaro sa mga apo mo, sa halip na ninanakaw ang trabaho sa mga kabataan? Eksakto. Matanda. Isang bag ng mga buto na lang. Ibig kong sabihin, ano ba? Hindi ka na makakatakbo o makakalundag. Ano ba ang ginagawa mo dito? Sa edad mo, kapag may nangyari, kami ang mga kabataang kailangang umaksyon. Ikaw, sa opisina lang, uminom ng tsaa at magbasa ng diaryo. Yun lang ang alam mong gawin. Parang lahat ay may maraming sasabi tungkol sa bagong puno nila. Maraming sasabi. Oo, sigurado. Matanda, huwag mong isipin dahil lang sinabi ni Binibini Sterling. Makakapasok ka lang dito at maging punong gwardya. Sabihin ko sa'yo, ang departamento ng seguridad namin ay hindi tumatanggap ng mga may koneksyon. Bukod pa, napakatanda mo. Ano ang karapatan mo para utusan kami mga kabataan? Una, 50 lang ako. Hindi pa ako nakakaabot sa retirement age. Pangalawa, ang trabaho bilang punong guwardiya ay hindi ko rin ideya. Ang BB. Sterling ninyo, halos pilit ako dito. Pangatlo, ano ang problema sa pagiging mas matanda? Mga batang walang modo, baka hindi pa kayo kalaban ko. Isang matanda tulad ko. Hoy, hoy, hoy! Ang lakas ng loob mo para magsalita ng ganyan. Ang Leo namin dito ay dating special forces. Kahit gamitin mo ang 2 kamay mo, hindi ka pa rin katapat ng Leo namin na 1 kamay lang ang gamit. Leo, ang sinasabi niya, gusto niya hamon ka, makipagsabayan sa'yo. Leo, sige na, harapin mo siya. Ipakita mo na sa harap namin mga bata, ang mga matatanda, dapat umurong lang. Mister, gusto mo talaga makipagsabayan sa akin? Sige, ano ang gusto mong pagtunggalan? Arm wrestling. 1 kamay lang ang gagamitin ko sa 2 mo. Kapag natalo ka, baba ka at magbigay daan sa mas magaling. Mister, haharapin mo ba yan? Ang Leo namin 1 kamay lang ang gagamit. Sigurado ako hindi siya maglakas loob. Ang arm wrestling. Kinabahan ako baka Leo hindi sinasadya mabasag ang matanda niyang buto sa kalahati. Oo, mister. Wag puro salita lang. Kung hindi mo kaya, aminin mong natatakot ka. Iwan mo ang posisyon ng punong guwardiya agad-agad. Mister, huwag mong sabihin na hindi ako nagbabala. 1 kamay ko sa 2 mo. Pakinggan mo ang payo ko. Huwag mong ipahamak ang sarili mo sa pagmamataas. Bukod pa, sa edad mo, ang pagkatalo sa akin ay walang ikahiya. Pagbibigyan ko kayong mga bata at makikipagsabayan. Pero hindi ko kailangan ng 2 kamay. 1 kamay ay sapat na. Hindi mo alam ang kinakaharap mo. Sige, magiging patas ang laban natin. 1 kamay. 1 kamay. Sa 1 kamay. Mister, hinarap mo talaga. Ang Leo namin ay kampiyon ng lungsod sa arm wrestling. Mister, ang lakas ng kamay ng Leo namin may 200 pounds. Ikaw ay siguradong matatalo. Lapi, Talaga? Noong nasa probinsya ako, nakakaya ko ang 1 toro na 1,000 pounds gamit lang ang kamay ko. Ipapaalam ko sa'yo ngayon. Kapag hindi sinasadya, nasaktan kita. Huwag mo ako sisihin. Okay. Binata, huwag mong hamak ang mga nakatatanda. Dapat alam mo, bata rin kami noon. siya. Tama na ang usapan. Tara na. Ako ang magiging tagahatol. Bibilang ako hanggang 3. Ang sinumang maunang maipit ang kamay ng kalaban sa mesa ang mananalo. Simulan na! Leo! Sige Leo! Halika na! Halika na Leo! Sige! Naku! Bata, hindi ka ba kumain ng tanghalian o ano? Hindi mo man lang maipit ang 50 taong gulang na lalaki? Paano kaya ang matandang ito ay napakatibay? Ang lakas ng kanyang katawan. Totoo bang 50 siya? Leo! Halika na! Lakasan mo! Tigilan mo ang paglalaro sa kanya. Leo, wag mo kaming ipahiya.
Huwag mong hayaang ang matandang ito ang hamakin tayo. Tumahimik ka, hindi pa ako talo. Kawili-wili ang batang ito. Pagtripan natin siya. Leo, huwag mong ipahiya tayo. Huwag mong hayaang hamakin tayo ng matandang ito. Tumahimik ka, hindi pa ako talo. May lakas ng loob ang batang ito. Paglaruan natin siya. Leo, lakasan mo pa! Malapit na! Leo, konti na lang! Napakalapit na! Tulak! Mas malakas pa! Kaya ko to. Bumaba ka na. Bata, ang galing mong magsalita. Pinagbibigyan kita. Hindi ka pa rin mananalo? Tigilan mo yan. Hindi ka nagpapahinga. Nanalo ako. Sa sarili kong lakas. Malapit ka ng matalo. Natalo ka na. Ha? Ganun ba? Ako ba? Ang talagang matatalo? Konting lakas na lang. Tapos ka na. Gago ka. Hindi mo talaga iniisip na matatalo mo ang matandang ito, di ba? Aray! Leo, kamay mo. Kamay mo. Paano naman ito nakaayos? Ano ba? Paano kaya ng matandang ito na ibalik ito? Leo, lakasan mo. Bata? Kapag hindi mo sinunod ang payo ng matanda, matututo ka sa mahirap na paraan. Sumusuko ka ba? Hindi. Ako ang kampiyon ng lungsod ng River City. Walang paraan na matatalo ako. AGH. Sige, pahihintulutan kong gamitin mo ang dalawang kamay. Kapag natalo mo ako gamit ang dalawang kamay, ibibigay ko pa rin sa iyo ang posisyon ng punong guwardiya. Ikaw mismo ang nagsabi. Sige Leo, sige, sige. Ako, naniniwala ako sa iyo. Maari kang manalo. Sige Leo, sige. Mga bata, hindi ba ninyo nakikita na niloloko ko lang siya? Tapos na ako sa pagloloko. Ang laro ay tapos. Natalo ako. Ang isang kamay ng matandang ito ay natalo ang dalawang kamay ni Leo. Grabe yan. Hindi pwede. Naniniwala ka na ba? Sige. Susuko na ako, Mister. Ang lakas mo, mas malakas ka pa, kay Hercules. Ang dalawang kamay ko, ay walang laban sa isa mo lang. Kanina, hindi ko alam kung sino ang kinakaharap ko. Patawarin mo ang aking kamangmangan. Huwag mo sanang ipagdamot sa isang tulad kong walang alam, tungkol dito. Anong ginagawa ninyong nakatayo lang dyan? Batiin ninyo ang punong gwardya. Kumusta, punong guwardiya? Oo, ang pag-amin sa iyong pagkakamali ay nagpapakita ng pagiging mabuting tao. Mula ngayon, magkakasama na tayo. Tigilan na natin ang mga walang saysay na paligsahan. Ang tungkulin ng Departamento ng Seguridad ay tiyakin ang kaligtasan, hindi ang mag-agawan para sa kapangyarihan. Opo, punong guwardiya. Lahat, humanda! Tumindig ng maayos. Tayo ang mukha ng Sterling Group. Tay, ilang araw na kayong nag-aaway ni nanay. Tama na yan. Magpakasal na kayong muli. Sige na. Magpakasal muli? Anong pakikipagkasang muli? Kailan ko sinabi na gusto kong magbalikan? Tatay, kahit sarili mong anak ayaw na magtanod nito. Tignan mo kayong dalawa. Ano ba ginagawa mo? Mga 50 anyos na kayo. Nagpapakasal pa. Magbalikan na kayo. Pwede ba? Huwag mo kami gawing katatawanan sa mga kamag-anak. Sige? Akala mo ako, Helen, ay taong mapapalambot mo lang tapos babalik ako? Kung gusto mo akong bumalik, dapat bilhin mo ako ng bagong gintong bracelet at bilhan ang anak natin ng bagong kotse. Oh, at isa pa, maliban kung lumuhod ka at humingi ng tawad sa publiko, hindi ako magdadagdag ng kahit isang araw kasama ng loser na katulad mo. G. Chandler ay divorced na. Nagiging talagang pangit ito. G, Chandler mukhang 30 anyos lang siya. Ex-wife niya mas matanda mukha sa kanya. G. Chandler, ano nangyayari dito? Sino sila? Isa ex-wife ko, yung isa anak ko. Oh, amo, kailangan mo tulong? Hindi kailangan. Pamilya ko ang usapan. Ako ang haharap dito. Gaya ng kasabihan, ang nangyari ay nangyari na. Dahil divorce na kita, wala nang babalikan. Ito, work plus ko. Umalis ka. Anak mo ko ha? Hindi ako aalis kahit sa ngayon, sabi ko sa'yo. Hoy, mga tao, halika tingnan ninyo ito. What na D8? Ang lalaking ito, ang tinatawag kong tatay, Arthur, para lang makapagsaya sa labas. Iniwan ng sariling asawa at anak. Ha, ngayon, wala na siyang pakialam sa sariling anak, lalo na sa asawa niya. Isang lalaking lampas 50 taon na. Itong lalaking ito. Nasa labas siya at humahabol ng mga dalagita. Itanong ninyo, anong klasing ama ang gumagawa niyan? Tama. Ha, malapit nang ikasal ang anak namin. Umaasa kami sa tulong ng kanyang ama para tumulong sa amin. At ano ang ginawa niya? Nasa labas siya nagsasaya, kumakain ng mamahaling pagkain, pero ayaw magbigay kahit piso sa amin.
Sariling laman at dugo niya. Ang kapal ng mukha nitong makasariling lalaki. Gaano ba kababaw ang kanyang puso? Gaano ka kababaw? Ha? Hindi ako magbibigay ngayon. Tapos na usapan. Anong gagawin mo? Ang hirap-hirap ng buhay ko. Napangasawa ko itong walang kwentang matandang lalaki ng mahigit 20 taon. Binigyan ko siya ng mga anak. Ngayong tumanda na ako, naging pabigat na ako sa kanya. Diniyosyo niya ako para habulin ang iba pang mga dalagita. Walang puso kang hayop. Wala kang konsensya talaga. Kami, mga babae, ang nagbigay sa kanya ng pinakamagandang taon ng aming buhay. At sa huli, iniwan niya ang kanyang asawa at anak. Hindi ko na kaya. Hindi talaga kaya. Hindi ko inakala na si G. Chandler ay ganoon klaseng tao. Si G. Chandler ay mukhang mabuting tao. Paano niya maiiwan ang kanyang pamilya? Tatay, makinig ka lang. Pakinggan mo sila na nagsasabi ng totoo. Kung may konsensya ka man, aminin mong mali ka ngayon din at pakasalan ulit si nanay. Sabihin ko sa'yo, kung itutuloy mo ito, pupunta ako sa kumpanya mo araw-araw at hayaan ang lahat dito na makita ng eksakto kung anong klaseng tao ka talaga. G. Chandler, siguro, dapat mo na lang siyang pakasalan ulit. Kung tutuusin, asawa mo siya sa batas at lalaki ang anak mo. Mabuhay ng malaya at huwag kang magtiis ng pang-aapi. Ilantad ang lahat ng kasinungalingan sa publiko. Gantimpala, isang youth pill. Kung iinumin ko ang isa pa, babalik ako sa edad 30. Ang misyon na ito, kailangan kong tapusin ito. Tatay, nakikiusap ako sa iyo, okay? Pakiusap, nanay. Yung pagbobola lang ang kaya niyan. Kailangan ka talaga namin ni nanay. Amo, ganito ka na nga nagmamakaawa ang anak mo. Oo nga amo, dapat walang tampuhan sa pamilya. Kapag nagkakasundo, yumayaman. Oy. Arthur, makinig ka. Makinig ka sa sinasabi ng lahat. Tatay, mahigit 20 taon, pinagtiisan mo. Bakit ngayon hindi mo magawa? Bilisan mo, kunin mo ang pera. Kailangan kong pakasalan si Mia. Sabi ni Mia, ang dote ay 388,000 piso. Walang kulang-kulang. O hindi niya pakakasalan ang anak mo. Tama na! Akala mo ba hindi ko nakikita ang ginagawa mo? Arthur, anong pinagsasabi mo? Mahigit 20 taon, ganito ang buhay ko. Bawat sahod ibinibigay ko. Maging ang pag-inom ay bihirang biyaya na makakaya ko lang paminsan-minsan. Nagpapakahirap ako araw at gabi. Nagpapakatatay ako. Ikaw, tamad-tamad lang sa bahay. Kapag may konting pera ka, ginagastos mo sa sugal. Ako, hindi ako. Lahat ibinigay ko. Lahat isinakripisyo ko. Pero ikaw, sinasabi mo sa lahat na ako'y walang kwenta. Isang loser. Sinasabi mo ang pakikasal sa akin ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay mo. Tatay, mga simpleng bagay lang yan. At ikaw, Anong ginawa ko? noong bata ka, may lagnat kang 104. Karga-karga kita at tumakbo ng 2 milya sa ospital. Nahulog ang sapatos ko. Gusto mo ng computer? Binili ko para sa'yo. Nagtipid ako. Namuhay ng walang iba kundi atsara at siopaw sa loob ng 6 na buwan. Binili ko. Pagkatapos ng graduation, hindi ka makahanap ng trabaho. Tamad-tamad lang sa bahay. Humingi ng pera para magnegosyo. Alam mo ba na ang perang binigay ko sa'yo galing sa sarili kong dugo? Anak mo ako. Ibibigay ko ang buhay ko. Pero ikaw, tinrato mo ba ako bilang tatay mo? Nakakatawa ka. Kunin mo na rin ang buhay ko. Kung ganon, bakit mo ayaw ibigay sa akin ang dowry? 388,000 pesos para sa dowry. Tara, tanungin mo sila. Tanungin mo lahat ng tao dito. May makakapaglabas ba ng ganong pera? Sa tingin mo ba, ang kasintahan mo ay gawa sa solidong ginto? Nagbebenta ng tofu sa halaga ng karne? Sarhan mo ang bibig mo. Hindi ko hahayaan mong bastusan ang Mia. Ako ang tatay mo. Dapat gawin mo lahat ito. Ito ang pinakamaliit na pwede mong gawin. Nagpapakahirap ako. At pag-uwi ko pagkatapos ng mahaba-habang trabaho, ako pa rin ang naglalaba at nagluluto para sa inyong lahat. At kayo, ang ginagawa lang ninyo ay paghiga sa sofa, naglalaro, at lahat ng ito ay inaasahan lang sa akin. May nagtatanong ba kung pagod ako o kung nahihirapan ako? Lalaki ka. Natural lang na mas pagod ka sa trabaho. Oo, lalaki ako. Kapag bumagsak ang langit, ako ang dapat bumubuhat sa pamilya. Pero tao lang din ako. Kailangan ko ng taong mag-aalaga sa akin. Kailangan ko ng taong makakaintindi sa akin. Kailangan ko ng tao na nandyan kapag hindi ko na kaya at magpakita ng konting pagmamalasakit.
Kayong mga tao, dahil ako ay mahirap, nahiya dahil ako ay isang guwardiya, akala nila ako ay isang loser. Sinabi na ako'y walang kwenta, sinabi na ako'y walang pag-asa, sinabi na ako'y pumipigil sa inyo. Ano pa ba ang gusto ninyo sa akin? Punong gwardya. Hindi ko alam na ganito ang hirap na dinanas mo. Hindi iyan pamilya. Iyan ay mga vampira. Kaya nga nag-divorce kayo. Kung ako ang nasa kalagayan mo, kahit 20 taon, matagal na sana akong umalis. Arthur, huwag kang maghanap ng awa dito. Ayaw mo lang ibigay ang pera, ayaw mo lang magbalikan, kaya gumagawa ka ng mga kasinungalingan. Sa lahat ng mga taon, ano bang hirap ang ipinaranas ko sa iyo? Ha? Huwag kang magsabi ng masama tungkol sa akin. Wah. Lahat, makinig kayo. Huwag kayong makinig sa sinasabi niya. Siya ay isang pathological liar. Oy, Lahat ng sinabi mo, sino ang makakapagpatunay? Ako ang makakapagpatunay para sa kanya. Matagal na akong kaklase ni Arthur. Ray. Magkasama kaming lumaki, magkapitbahay at magkaibigan mula pagkabata, lahat ng sinasabi niya. Sasagutin ko. Ray, Noon, para makapag-ipon para sa negosyo ng anak niya, nagbenta siya ng dugo sa ospital. Kasama ko siya. Naghirap siya ng sobra sa buong buhay niya. Ginutom siya ng pamilyang ito sa buong buhay niya. Tinawag ninyo siyang walang kwenta. Tinawag ninyo siyang walang silbi. Tinawag ninyo siyang mahirap. Tinawag ninyo siyang gwardiya. Mga insultong ito, milyon-milyong beses ko nang narinig. hoy, huwag kang mag-imbento ng kwento. Hindi ako nagsisinungaling. Lahat ng ginawa ng pamilya ninyo. Kami-kaming kapitbahay nakita na namin lahat. Kung nagsisinungaling ako kahit isang salita, mabagsakan sana ako ng kidlat. Ikaw. Anong ikaw? Kayong dalawang mga paltik. Anong lakas ng loob ninyong pumunta rito at tawaging walang kwenta ang aming punong gwardya? Nakakasuka kayong dalawa. Anak mo siya. Kinuhan mo ang perang pinaghirapan ng tatay mo para magtayo ng sarili mong negosyo. Wala kang iba kundi isang walang utang na loob na hamak. Tigilan na ang kahihiyan dito. Lumabas kayo. Oo, lumabas kayo. Lumabas kayo dito. Arthur, magdudusa ka rin sa mga ginawa mo. sandali. Alam ko na, may pakialam ka pa rin sa akin at sa anak mo, di ba? Linawin ko. Naghiwalay na tayo, kaya strangers na tayo ngayon. At para sa iyo, Jason, ang relasyon natin bilang ama at anak, dito na nagtatapos. Buti na lang. Tamang-tama na. Ako. May gagawin pa ako. Alis na ako. Oy, magbabayad ka para sa mga ginawa mo. Anak? Congratulations, Master. Matagumpay mong ipinamalas ang kapangyarihan mo sa kanila. Reward, isang youth pill. Parang babalik na talaga ang kabataan ko. Pero, ang daming tao ngayon. Maghahanap ako ng pagkakataon mamaya. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagsasalita para sa akin. Lahat bumalik na sa trabaho at paumanhin sa nangyari. Ray, salamat sa paggarantiya para sa akin. Hoy, sa ating dalawa, hindi na kailangan ng pasasalamat. Mabuhay ka ng lubos. Gawin mong sulit ang buhay na ito. Oh, hoy. Tama. Ano ang dahilan ng pagpunta mo rito? Narito ako para pag-usapan ang isang maliit na proyekto. Magpatuloy kayo sa inyong pagpupulong. Kapag tapos na kayo, ako ang manlilibre ng hapunan. Sige, magkita na lang tayo mamaya. Gusto mong makipagnegosyo sa Sterling Group? Alam mo ba ang mga patakaran? Alam ko ang mga patakaran. Ang aking kumpanya ay laging nagpapatakbo ng may integridad. Hindi kami kailanman magbebenta ng mga dekalidad na produkto. Ano ang alam mo? Wala kang alam. Dahil hindi mo alam ang mga patakaran, hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo. Kung gusto mong makipagtrabaho sa Sterling Group, kailangan mong maghanda ng 500,000 piso bilang paunang bayad. Ito, Ano ang ibig sabihin yan? ibigay mo ang 500,000 pisong paunang bayad, saka kita tutulungan. Naintindihan mo? And, Wala akong ganoong kalaking kita. edi, umalis ka na. Wala kang kwenta, ni 500,000 piso, wala ka. Akala mo karapat-dapat kang makipag-usap sa akin. Ikaw, anong karapatan mo para insultuhin ako ng ganyan? Anong karapatan ko? Dahil ako ay isang Sterling. Dahil ang kapatid kong si Stella ang nagpapatakbo ng buong kumpanya. Ano ngayon? May problema ka?
Kung ayaw mo, wala kang magagawa. Hindi ka pwedeng maging ganyan ka makapal ang mukha. Matandang linta, masyado ba akong mabait sa'yo? Guwardiya, guwardiya. Ginoong Sterling, ano po ang problema? Itong matandang to ay nagkakagulo sa opisina ko, nangahas pang sumagot sa akin. Kayong dalawa, ilabas niyo siya rito. Sa pagiging miyembro mo sa Sterling Group, malalaspag din ang pangalan nito. Hoy, Matandang linta, papang retirehin kita ngayon din. Ginoong Sterling, anong nangyayari rito? Sino ka ba? Paano mo nagawang guluhin ang negosyo ko? Ako ang bagong punong guwardiya. Arthur. Punong guwardiya? Isa ka lang hamak na guwardiya. Pero tamang-tama ang pagdating mo. Baliin ang mga binti niya. Ngayon, gawin mo. G. Sterling G. Vance dito ay kaibigan ko noong bata. Kung may nagawa siya na ikinagalit mo, humihingi ako ng paumanhin para sa kanya. Tigilan mo yan. Sino ang nangangailangan ng apology mo? Sinabi ko sa'yo, baliin ang mga binti niya. Sabi ko, baliin ang mga binti niya. Ngayon. G. Sterling, ako ay isang guwardiya, hindi isang salarin. At hindi ako basta-basta nagbabali ng mga buto ng tao. Isa ka lang asong bantay na pinapakain ng pamilya ko. Bakit hindi mo tingnan ang sarili mo sa salamin? Paano mo nagawang sumuway sa utos ko? Binabayaran ka ng mga sterling, kaya nagtatrabaho ka para sa amin. Isa ka lang aso na pinapakain ng mga sterling, mga guwardiya. Kapag sinabi kong mangagat ka, mangagat ka. G. Sterling, medyo masyadong mabagsik yan, di ba? Sige. Isang hamak na guwardiya ay naglakas loob na hamon ako. Akala mo nagbibiro lang ako? Isang tawag lang sa HR. Tanggal ka na at mag-empake ka ngayon din. Hoy, Ray, okay ka lang? Anong nangyayari dito? pumunta ako rito para pag-usapan ang negosyo. Kaagad-agad, humingi siya ng 500,000 pisong paunang bayad. Nang tumanggi ako, sinimulan niya akong murahin, at pinagbantaan pa nga na babaliin ang mga binti ko. Hoy, matandang gago. Huwag kang magkalat ng katarantaduhan dito. Tigilan mo ang paninirang puri sa akin. Simon, miyembro ka ng pamilyang Sterling. Tapos hayagan mong ginagamit ang Sterling Group para humingi ng lagay sa mga supplier? Sinutsutan mo ang kamay na nagpapakain sa iyo. Ikaw, isang hamak na guwardiya. Anong karapatan mo para magsermon sa akin? Kayong dalawa, bilisan nyo at itapon nyo ang mga matandang gago para sa akin. Itapon nyo sila. Ano, bingi ba kayo? Hindi nyo maintindihan ang isang simpleng utos? Sinabi ko sa inyong itapon nyo silang dalawa. Simon, mukhang nakalimutan mo. Ako ang boss nila. Umalis ka na. Wala nang dapat gawin dito. Grabe ito. Talagang grabe. Isang simpleng bantay, nangahas pang kalabanin ng amo. Maniwala ka o hindi. Sa isang tawag lang, sa HR, matatanggal ka agad. Ngayon, maghanda ka at umalis. Bukod pa sa iyon, wala kang ibang pagpipilian. Arthur, huwag kang mag-alala sa akin. Huwag mong isakripisyo ang trabaho mo dahil sa akin, hindi ito sulit. Sa masamang palad, ibitaw ko lang ang deal na ito. Huwag kang mag-alala, Ray. Hindi ko ginagawa ito para sa iyo. Ipinaglalaban ko ang hustisya. Bilang miyembro ng pamilya Sterling, hayagang humihingi siya ng lagay. Lumalabag sa mga patakaran ng Sterling Group. Sa paningin ko, hindi ko kailanman pinahintulutan ang anumang kalokohan. Patakaran, ha? Ngayon ipapakita ko sa iyo na sa Sterling Group ang sinasabi ko. Simon, ang patakaran, ang tunay na batas. Ngayon, patiyakin kong makikita mo na dito sa Sterling Group, ang salita ko ang batas. Walang kumontra. Akala mo basta-basta ka na lang magtatanggal ng tao? Akala mo ang Sterling Group ay sayo na lang susunod? Ang Sterling Group hindi ba pinapatakbo ng isang Sterling? Sino ang nagpapatakbo? Ikaw? Dilat ang mga mata mo at tingnang mabuti. Ang Sterling Group ay pag-aari ng mga Sterling. Hindi sa'yo. Ang Sterling Group ay pag-aari ng Aling Sterling? Stella, tamang-tama ang dating mo. Ang ating Sterling Group ay matagal nang hindi nakakakita ng isang tao na ganito kawalang galang sa mga patakaran. Itong guwardyang ito ay walang respeto sa autoridad at nagpasok ng mga dayuhan para gumulo sa opisina ko. Nagdala pa siya ng mga tauhan niya para mag-alsa. Siya ba ang tinutukoy mo? Oo, siya nga. Yang hambog na hamak na guwardiyang yan. Nababaliw na sa kakabantay ng pinto.
Simon, ganyan ka ba makipag-usap sa kapatid mo? Arthur, si Stella ang number 1 beauty ng River City. Paano mo nga ba siya nahikayat? Hindi ko rin alam eh. Manugang. Ate, ano bang sinasabi mo? Anong manugang? Isa lang siyang hamak na guwardiya. Paano siya magiging manugang ko? Ate, ang bata at ganda-ganda mo pa. Bakit mo pipiliin ang isang lalaking nasa 40 seros na? Ate, nababaliw ka ba? Kapag ako'y naghahanap ng asawa, kailangan ko bang magpaalam sa'yo, aking nakababatang kapatid? Kung sino ang pakakasalan ko, akong si Stella Sterling. Wala kang pakialam doon. Ikaw. Nagpakasal ka ng palihim? At, ang nobyo mo ay mula sa pamilya Vance ng River City. Ang binatang si Victor Vance, ito'y napagkasunduan ng ating mga magulang, isang angkop na pagtutugma, ito'y kawalang-galang. Ito'y pagtataksil sa pamilyang Sterling. Si Victor Vance ay laging lasing, sugal, at babae ang inaatupag. Gumagawa ng lahat ng masamang bagay. Napakalibog niya na sinubukan pa niya akong bigyan ng droga upang sirain ang aking dangal. Ako, si Stella Sterling, ay hindi kailanman magpapakasal sa kanya. Ako mismo ang magsasabi sa mama at papa tungkol dito. Anong nangyayari sa inyong dalawa? Anong pinag-aawayan ninyo kanina? Naglakas loob lang siyang humingi ng 500,000 piso na suhol kay G. Vance. Sinabi niya kung hindi magbabayad, gaganti siya at pati bubugbog ang mga binti niya. Tama. Humingi ako ng suhol. Ano ngayon? Ito ay negosyo ng Sterling Group. Kumuha lang ako ng konting pera ng pamilya. Anong problema? Anong karapatan ang hamak na guwardiya tulad mo para makialam? Simon, tumahimik ka. Bakit ako dapat tumahimik, ate? Sarili mong kapatid ako. Siya ay outsider. Hindi mo ako pinapanigan. Siya ang pinapanigan mo. Tunay ka bang kapatid ko? Asawa ko siya. Siya ang pinakamalapit sa akin sa buong mundo. Ang taong kasama ko sa buong buhay ko. Kung hindi ako susuporta sa kanya, dapat ba sa'yo? Aking walang utang na loob? Taksil na kapatid? Ako rin ay anak ng pamilyang Sterling. 500,000 piso lang. Para sa pamilya natin, iyon ay halos halagang barya lang. Bukod pa, kumukuha ako ng pera sa mga outsider. Anong problema sa iyon? Simon, hindi mo pa rin nauunawa ang mali mong ginawa. Humingi ka ng suhol sa ibang kumpanya. Anong klaseng epekto ang magkakaroon sa reputasyon ng Sterling Group? Reputasyon? Ate, gaano karaming tao sa labas ang nagmamakaawa para makipagsosyo sa Sterling Group? Ano naman ang masama kung kumuha ako ng kaunting pera? Paunang bayad lang naman yan para sa deal. At saka, sino ba sa kanila ang maglalakas loob na magsumbong? May lakas loob ba sila? Simon, hindi kita tinatawagan ng pulis dahil lang magkapatid tayo. Ituring mo yan bilang sapat ng awa. Umalis ka sa kumpanya ngayon din. Lumabas ka. Sige. Pinalalayas mo ako dahil lang sa isang hamak na guwardiya? Dahil lang sa isang hamak na guwardiya? Stella, maghintay ka lang. Sasabihin ko kay lolo, nanay, at tatay ang ginawa mo. Ray, maliit man ang kumpanya mo, pero matibay naman ang reputasyon mo. Ito ang 30 milyong dolyar na order para sa iyo. Wow, salamat Bibi. Sterling, maraming salamat Bibi. Sterling, Kung may gustong pasalamatan, ang mister ko dito ang pasalamatan mo. sige. Kapag ikinasal na kayo, bibigyan ko kayo ng malaking red envelope. Sige, tama na yan. Dapat bumalik ka na sa trabaho ngayon. Timplahan mo na lang ako sa ibang pagkakataon. Sige. Paalam. Mahal, kailan tayo ikakasal? Hindi ba kanina lang, boyfriend mo pa ako? Bakit biglang mahal na? Ako, buntis ako. Ikaw? Buntis ka. Heto. Nung gabing yon, ginawa natin yun ng mahigit 100 beses. Talagang akin to. Ikaw lang ang lalaking nakasama ko. Siyempre, sa'yo to. Wow, hindi ako makapaniwala. 50 na ko. At ganito pa rin ang lakas ko? Baka 50 ka na, pero hayop ka talaga. Mas malakas ka pa sa kalabaw. Muntik mo nang durugin ang lupa. Estela, pakasal na tayo. Magpakasal na tayo ngayon din. Malapit na ang 80 kaarawan ng lolo ko. Sakto na panahong yon para sabihin muna sa kanila ang balita. Di kaya isipin ng mga magulang mo na masyado akong matanda para sa'yo? Ang pag-ibig ay pag-iisa ng dalawang puso. Ito'y tungkol sa habang buhay na pagsuporta at pagpapalakasan ng loob. Ito'y pagbibigay ng buong puso ng lahat para sa isa't isa. Ikaw lang ang para sa akin. Simon, ang balita na sinampal ka ng kapatid mo ngayong araw ay kumalat na sa buong bayan. Stella at Arthur, isinusumpa kong hindi ko kayo palalampasin dito. Naaawa lang ako sa iyo. Ikaw ang iginagalang na panganay na anak ng pamilyang Sterling, pero ang kapatid mong babae
Nasa ilalim ka ng kanyang takong. Victor, anong punto mo? Simon, matutulungan kita. Tulungan kang mabawi ang Sterling Group. Ang kapatid ko ay may 40% ng shares. 15 lang ang sa akin. Anong magagawa mo? Tutulungan kitang palihim na bilhin ang stock ng Sterling Group para makuha mo ang kontroladong interes. Kapag nangyari iyon, sina Stella at Arthur ay lubusan ng nasa awa mo. Huwag mo akong tratuhin na tanga. Napakalaki ng Sterling Group. Ang pamilya mong Vance dito sa River City ay hindi kakayanin iyon. Paano kung isasama mo ang aking pamilyang Lawson? Ang pamilya Lawson sa Capital City. Si Lucas, si G. Lawson. Simon, ang posisyon mo sa pamilyang Sterling ay delikado. Sa bandang huli, palayasin ka ng kapatid mo sa Sterling Group. Kung ngayon, Hindi ka gumanti. Magiging isa ka lang marginal figure sa Sterling Group. magiging katatawanan ka. Habang buhay. Simon, bihirang pagkakataon ito. Kung palalampasin mo ngayon, hindi ka na muling babangon. Ano ang gusto mo? Huwag mong isiping hindi ko alam. Kung walang benepisyo, tutulungan mo ba ako? Matalino. Isang bagay lang ang gusto ko, ang kapatid mong si Stella. Kahit hindi ko makuha ang puso niya, dapat kong makuha ang katawan niya. Gagawin kong lupasay sa harap ko ang Ice Queen na ito parang aso at paglingkuran ako habang buhay. Gusto ko ng isang stepping stone. Ang pamilya Lawson sa Capital City ay gustong pumasok sa Southern Market. Ang Sterling Group na may malalim na ugat. Ang pinakamagandang leverage. Sige, gagawin ko. Kapag naagaw na natin ang Sterling Group, hati tayo, 30-70%. 30% sa'yo, 70% sa akin. Kasundo. Ginoong Sterling, isang karangalan ang makipagnegosyo sa inyo. Mahal, magsisimula na ang handaan para sa kaarawan ni Lolo. Ayaw na ayaw talaga ng mga magulang ko sa mga nahuhuli. Pasensya na Stella, namili lang ako ng regalo para sa karawan ni Lolo. Paparating na ako. Tulong! Tulong! Magsisimula na ang handaan para sa kaarawan. Kung mahuhuli ako, ang mga matatanda sa pamilya Sterling ay talagang iisiping walang modo ako at hindi ko sila nirerespeto. Ma'am, anong nangyari? Mag-uumpisa na ang birthday party. Kung hihinto ako para tulungan siya, malalaman talaga akong huli. Pero, pare, ito ay isang buhay, humihingang tao. Hindi ko lang basta pwedeng iwanan. Hoy ma'am, manatili ka sa akin. Kukuha ako ng tulong. Halo, may nahimatay. Magpadala ng ambulansya ngayon. Bilisan mo. Tay, para sa iyong ika-80 kaarawan, gusto ko sanang bigyan ka ng isang grandeng selebrasyon. Ito lang, hindi mo gusto ang gulo at gusto mo lang ng simpleng pamilyang hapunan. Kaya hindi ako nag-imbita ng ibang tao. Tama yan, Tay. Talagang gusto ni Robert na gawin pa para sa iyo. Sa edad kong ito, hindi na ako nag-aalala tungkol sa grandeng selebrasyon matagal na. Ang pagkakaroon lang ng pamilyang magkakasama ang pinakamagandang regalong maaari kong hilingin. Ito ang pinakamagandang regalo sa kaarawan na maaari kong matanggap. Lolo, nanay, tatay, ako, gusto ko nang magpakasal. Naku, Stella, nakapag-isip-isip ka rin. Susundin mo na ba ang kasunduan sa pag-aasawa at pakakasalan ang anak ng pamilyang Vance? Magaling! Ang pamilyang Vance ay isang kilalang pamilya sa River City. Sila ang perpektong kapares para sa ating pamilya. Nakilala ko na si Victor mula sa pamilyang Vance ng ilang beses. Mukha siyang mabango at pormado, pero masama ang tingin niya. Hindi siya mabuting tao. Stella, kailangan mong pag-isipang mabuti ito. Pagkatapos ng lahat, ito ay tungkol sa iyong kaligayahan sa buong buhay mo. Ang lalaking gusto kong pakasalan ay hindi ang anak ng pamilyang Vance. Hindi? Sino ang gusto mong pakasalan? Ang galing-galing na ng kapatid ko ngayon. Gusto niyang pakasalan ang isang 50 taong gulang na guwardiya. Ano? Stella, totoo ba ang sinabi ng kapatid mo? Ikakasal ka sa isang 50 taong gulang na bantay sala? Stella, anong iniinom mo? Parang gayuma? Ha?
Ikaw ang susunod na magiging ulo ng pamilyang Sterling. 28 ka lang, ha? Paano mo naisip na pakasalan ng isang 50 taong gulang na matandang hukluban? Hindi siya matanda. 50 man siya, pero mukha siyang parang binata na nasa 30 anyos. Ang pamilyang Sterling ay matagal nang nag-ooperate sa River City at itinuturing tayong isang prominenteng pamilya. Kung magpapakasal ka sa isang 50 taong gulang na bantay sala, magiging katatawanan ako ng buong River City. Sabihin mo, paano ako haharap sa mga kliyente ko o attend ang mga business event? Nasaan na ang dignidad ko? Stella, huwag kang magpalinlang sa kanya. Yung bantay sala ba na yan? Pera mo lang ba ang habol? Hindi ganoon. Matapang siya, mabait, tapat, at magalang. Mabuti siyang trato sa akin. Wala akong pakialam sa edad niya. Tama na. Hindi pa rin yan katanggap-tanggap. Hindi lang dahil mas matanda siya. Bantay sala siya. Ang kanyang katayuan sa lipunan, kayamanan, edad, alin sa mga ito ang nagiging karapat-dapat sa kanya para sa dalaga ng pamilyang Sterling. Hoy, Robert, huwag kang magmadaling maghusga pagdating sa pag-aasawa. Hindi mo lang pwedeng tingnan ang edad, katayuan, at kayamanan. Oh, tama, iyong lolo mo, nang pakasalan niya ang lola mo, 20 taon mas matanda rin siya, di ba? Tatay, panahon na iyon ni Lolo. Paano mo maihahambing iyon sa ngayon? Lolo, hindi mo alam, yung hamak na guwardiyang iyon na may kapit sa kapatid kong babae ay nagwawala sa kumpanya at inutusan pa ang kanyang kaibigan mula pagkabata na suhulan ako para sa isang proyekto. Tapos bigla siyang umikot at inakusahan ako ng panunuhol. At ang kapatid kong babae, siya, kumampi sa mga dayuhan. Pinatalsik pa ako sa kumpanya. Ang tama at mali, malinaw ko ng imbestigahan. Ikaw ang nanuhol. Nanay, tatay, maiintindihan ninyo kapag nakilala ninyo siya. At ako rin ay... Ang pamilyang Vance sa River City, si Victor, narito upang batiin ang lahat. Victor, ano ang ginagawa mo rito? Aba, syempre, narito ako para batiin ka sa pag-upo ng bagong presidente ng Sterling Group. Bagong presidente? Anong bagong presidente? Ang bagong presidente ng Sterling Group ay walang iba kundi si Ginoong Simon Sterling. Victor, kailan pa naging lugar mo para magsalita ang negosyo ng pamilya namin? Ate, babae ka lang. Maikli ang pangunawa at walang muwang. Nawalan ka pa ng sarili dahil sa isang matandang lalaki. Sa tingin ko, wala kang karapatan na mamuno sa Sterling Group. Kaya ngayon, sa handaan para sa kaarawan ni Lolo, ipinahahayag ko na si Stella Sterling ay tinanggal sa kanyang posisyon bilang presidente ng Sterling Group at ako ang magpapatuloy. Simon, anong kalokohan ang sinasabi mo? Simon, ang kapatid mo ay may hawak ng 40% ng mga shares. Hindi basta-basta mapapasa iyo ang pagkapangulo. Bukod pa riyan, hindi papayag ang ibang mga shareholder. Sinong nagsabing ang mga shareholder ay hindi papayag? Ang pamilyang Lawson sa Capital City. Binibini, maraming salamat po. Iniligtas mo ako. Kung hindi dahil sa'yo, sa panahon ngayon, halos wala ng taong kasing bait at kasing tapang mo. Basta't ayos ka lang. At isa pa, hindi ako ilang binata. 50 na ako. Ano? 50? 47 na ako. Paano ka naging parang 30 anyos lang? Makinig ka, magpahinga muna. May urgent akong lakad. Sige. Mauna ka na. Huwag mo akong istorbohin. Ang paglaban sa mali sa mundo ang tunay na malayang buhay. Binigyan ng sistem ng espesyal na gantimpala. Maaari nang pumili ang master ng kahit anong negosyo sa mundo. At makuha ang buong pagmamay-ari nito. Kahit anong negosyo sa mundo. Pag-usapan natin yan mamaya. Nahuhuli na ako sa birthday banquet. Ay, oo nga. Dapat kong inumin ang youth pill na hindi ko na inom noong nakaraan. Ang bunso ng pamilya Lawson ng Capital City. Nakaabot na ang kanyang kapangyarihan hanggang River City. Ngayon, di na yan kailangan. G&G. Sterling, narito ang lahat ng shareholders ng Sterling Group. Lahat sila ay sumasang-ayon na suportahan si Simon bilang bagong CEO. Kung di ka naniniwala sa akin, hintayin mo lang ang tawag na yon. GNI. Sterling, narito kami para ipaalam sa iyo na lahat kami ay sumusuporta kay Simon bilang bagong CEO ng Sterling Group. Sumakay kayong lahat sa pamilya ko para itayo ang imperyong ito.
Ang lolo ko at ang tatay ko ang nagbigay sa inyo ng shares. At ngayon, dito mismo sa harap nila, naglakas loob kayong tumalikod at lunukin ang pamilyang Sterling? Gayunpaman, si Simon lang ang sinusuportahan namin. Huwag ka nang mangarap pa. Kahit na bawat isa sa inyo ay sumusuporta kay Simon, 35% pa rin lang ang kanyang hawak. Samantalang ako, 40% ang hawak. Hoy, huwag mong kalimutan ang iyong lingkod. Si G. Lawson at ako ay gumalaw na sa stock market. May 5% ako. At si G. Lawson ay may karagdagang 15%. Kaya ngayon, si Simon dito ay may hawak na 55% stake. Isang controlling stake. Ha, kayong mga tao. Stella, ang tanga mong babae. Sa pagkakataong ito, papagkumbaba kita sa harap ko at maglingkod sa akin habang buhay. Kuntalian. Victor, ang anak ko. Paano mo nagawang isipin siya? Hoy, tatay, huwag kang mag-alala. Ang kapatid ko, sa kama ng iba rin ang bagsak niyan. Ano ba ang pinagkaiba kung sino man iyon? Tama ba? Bukod pa, naipangako ko na G. Vance. Ako ang magiging CEO at siya ay mapupunta sa kanya. Simon, paano mo nagawa ang ganoong bagay? Stella ang sarili mong kapatid. Noong siya pinatalsik ako sa kumpanya, tinuring ba niya ako bilang kapatid? Stella, magpakabuti ka at magsuot ng kaakit-akit. Magpakabuti ka ngayong gabi at ako ay sisiguruhin ko na ikaw parang nasa langit ang pakiramdam mo. Ang babae ko. Paano mo nagawang isipin siya? Pasensya na at nahuli ako. Stella, sino siya? Ang pangalan niya ay Arthur. At siya ang lalaking pinili ko para sa buhay ko. Siya. 50 taong gulang na siya. Paano siya magmukhang 20 anyos lang? Kaguwapo niya ng isang artista at kung lalabas siya, magkakandara pa sa kanya ang mga babae. Mister, paano ka biglang naging napakabata ulit? Ipapaliwanag ko iyan sa iyo mamaya. Tama na. Tapos na ba kayong mag-usap? Ako na ngayon ang CEO ng Sterling Group, kaya dapat kayong makinig sa akin. CEO ng Sterling Group. Kailan mo ninakaw ang pwesto ng kapatid mo sa kanya? Iyon ay wala kang pakialam. Ikaw na hamak na gwardiya. Sabihin ko sa iyo, huwag mong isiping ang pag-ayos lang ng mukha ay gagawin kang binata. Ngayon, talagang hindi kita pahihirapan. Lihim siyang nakipag-ugnayan sa pamilya Vance ng River City at sa pamilya Lawson ng Capital City, sinusubukang lamunin ang pamilyang Sterling. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang makakagalaw sa pamilyang Sterling. Mula ngayon, ako ang sasalo para sa'yo. Protektahan? Sa anong paraan ha? Nasa kamay na ni Simon ang pamilyang Sterling. Nakasiguro na yan. Lahat sila ay palalayasin ni Simon at pababayaan sa kalsada. Pagdating ng araw na yon, sa 3,000 pesos mong sahod, paano mo sila susuportahan? Oh? Ilan ba talaga ang shares ninyo? Ang ibang shareholders ay may hawak na 20%. Si Simon mismo ay mayroon 15%. Dagdag pa, ang 5% ng pamilyang Vance at ang 15% ng aming pamilyang Lawson. 15%. Kung pagsasamahin mo, 55% na yan ng shares. Isa ka lang hamak na gwardiya at akala mo makakapagbago ka ng sitwasyon? Ang yabang mo naman. Ang kapal ng mukha mo. Ikaw na hamak na guwardiya. Noong huli, ako ang nagdroga kay Stella at ikaw ang sumira ng lahat. Gusto kitang turuan ng leksyon, pero ikaw pa ang nambugbog sa akin. Tingnan natin kung paano ka lalaban ngayon. Ang mga batang to ay madali lang. Kasing dali lang ng paghinga. Ngayon, ipapakita ko sa'yo na ang karanasan ang laging panalo. 50 na siya. Totoo. Uugod-ugod na siya. Hayaan mo akong sabihin sa iyo, Sterling Group ay nasa bulsa ko na. Isa ka lang hamak na gwardiya at talagang iniisip mo na ikaw ay isang malaking tao? Matandang lalaki, mamayang gabi, sa harap mo mismo. Papaluhurin ko si Stella sa harap ko para mapanood mo at matuto. Tapos na ang laban. Kahit anong pilit mo, walang saysay. Laban sa aming 3 dakilang pamilya. Isang karaniwang tao tulad mo ay isang langgam lamang. Isang daliri lang ang kailangan para durugin ka. Ang pamilyang Lawson sa kabisera parang isang higanteng halimaw. 100 taon na ang pamilya ko sa kabisera. Mula pa sa aming mga ninuno, kami ang namamahala sa buong negosyo sa Hilaga. Kahit ang pamilyang Sterling at ang pamilyang Vance na pinagsama sa harap ng aking pamilya ay mga langgam lamang. Malaki nga ang yaman ng pamilya mo. Kaya nitong magpakitang gilas dahil ginagawa mong napaka-impusante ang pamilyang Lawson. Simula ngayon, ang pamilya Lawson ng Capital City ay akin.
Pangalanan ko itong ang pamilya Chandler ng Capital City. Ikaw, ano ang sinabi mo? Sa isang salita lang, akala mo makukuha mo ang senturyong pamana ng pamilya ko at magiging sayo. Matandang hukluban ka. Nawala ba ang ulo mo? System. Pinili ko ang pamilya Lawson ng Capital City na may buong pagmamayari. Ang pamilya Lawson ng Capital City, buong pagmamayari ay matagumpay na nailipat sa master. Huwag mong sabihin na talagang akala mo ikaw ay isang Diyos o emperador na makapagpapasya sa kapalaran ng tao sa isang salita at makapagnanakaw ng kanilang mga pamilya? Ang pamilya Lawson ay may 15% ng Sterling Group. Ngayon, ibinibigay ko ito sa Stella. Nagbibigay ito sa Stella ng 55% ang kontroladong stake. Mister, nagbibiro ka ba? Ang pamilya Lawson ng Capital City, paano nila maaaring ibigay sa akin ang 15% ng kanilang shares? Lolo, Lucas, ang yaman at estado ng pamilya Lawson, lahat ay ibinigay sa amin ng amo natin. Ngayon, matapos ng matagpuan ng amo natin, naipasa ko na ang lahat ng pag-aari ng mga Lawson sa kanya. Tandaan, ang pangalan ng amo natin ay Arthur Chandler. sandali. Lolo, ano ang sinasabi mo, Lolo? Huwag kang magtanong ng maraming tanong. Kapag nakilala mo ang amo, ipakita mo ang lubos na paggalang. Kung hindi, palalayas kita sa pamilya Lawson. Chi, Lawson? Ano ang problema? Ano ang sinabi ng lolo mo? Bakit? Bakit sasabihin ng lolo ko na ikaw ang amo ng pamilya Lawson? Sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang ginawa mo sa lolo ko? Hindi pwede. Sinungaling ka. Anong klaseng trick ang ginawa mo para brainwash ang lolo ko? Sabihin mo sa akin. Mister ang amo ng pamilya Lawson ng Capital City? Ito. Hindi ito kapanipaniwala. Ito. Ano ba? Kahit nakikita ko ito ng sarili kong mata, hindi ko pa rin ito makapaniwala. Wala akong obligasyon na magpaliwanag sa iyo. Ngayon, lumuhod sa harap ng iyong amo. Lucas, ng pamilya Lawson, sa Capital City. Paggalang, amo. Dahil may dugo ng Lawson ka. At ito ang unang pagkakamali mo. Papalampasin ko ito ngayon. Pero, simula ngayon, ako lang ang iyong amo. Opo, amo. Umalis ka. Salamat, amo. G. Lawson. Para sa ibang shareholders ng Sterling Group, babayaran ko sila sa tamang oras. Ngayon, G. Vance. Para sa ating utang, babayaran natin ito ngayon. Ang pamilya Lawson ng Capital City ay napakalaki, kaya nilang durugin ang pamilya Vance sa isang kisap mata. Kung patuloy akong lalaban sa kanya, ang tanging pupuntahan ko ay mamatay sa kalye. G. Chandler. Hindi ko alam kung sino ang kinakaharap ko. Nagbulag-bulagan ako. Hindi ko dapat ginamot ang BB, Sterling. Hindi ko dapat pinapasukan ng mga tao para guluhin ka. At talagang hindi ko dapat sinagasaan ang daan mo. Nagkamali ako. Alam kong malaking pagkakamali. Maging mahabagin ka at ipagkaloob mo ang buhay ko. Stella, napakagaling ng lalaki mo. Natakot ng todo si Victor na lumuhod at humingi ng awa. Talagang pinaganda niya ang pamilya Sterling. Stella, ang lalaking tulad niya ay mahirap hanapin. Talagang kailangan mong ipagkait siya. Kahit anong gawin mo, huwag mong pabayaan na agawin siya ng ibang mayaman. Tatay, nanay, hindi ba kayo ang nagsasabi na 50 siya? Isang guwardiya lang? At hindi sapat para sa akin? Paano ko malalaman ang isang guwardiya ay nagtatago ng tunay niyang pagkatao? Tignan mo ang presensya niya. Tignan mo ang lakas niya. Ito ang pamilya Lawson ng Capital City, hindi ang patriarka ng pamilya Chandler ng Capital City. Talagang napakalakas at mapangutos. Napakaganda ng tingin niya. Tama ba? Tingnan mo siya. Hindi naman siya mukhang 50. Siya ay isang lalaking 20 anyos. Ang galing niyang mag-alaga ng sarili. Hoy, Amo Chandler, hindi ko dapat sinaktan ng loob mo. At kay BB, Sterling, hindi na ako maglalakas loob na sumalungat sa inyo. Ipagkaloob ninyo ang awa. Nakikiusap ako, kahabagan ninyo ako. Sa pagitan ng pamilya Vance ng River City at ninyo, isa lang ang mabubuhay. Ikaw ang bahala, maghanap ka ng lugar at tapusin mo ang lahat sa sarili mo. Kung hindi, ang pamilya Vance ng River City ay pupuksain sa mundo. Ako na, ang magtatapos nito. Nakikiusap ako, Amo Chandler. Mahabag kayo, pakiusap, huwag ninyong saktan ang pamilya ko. Umalis ka.
Oy. Ngayon, ikaw naman ang susunod. Lolo, tatay, nanay, Stella. Alam kong nagkamali ako. Ayokong mamatay. Walang utang na loob ka. Nakakapal pa ng mukha mong umiyak, kumagat ka sa kamay na nagpakain sa'yo. Lagi kang kakampi sa mga dayuhan. Inilagay mo ang daang taong yaman ng pamilyang Sterling bilang pusta mo sa sugal. Iwinasak mo ang pamilyang Sterling ng tuluyan. Wala kang karapatang umiyak dito. Napakahiya mong anak. Paano ako nagkaroon ng anak na katulad mo? Para sa kapangyarihan, ipagkakanulo mo pa ang sarili mong kapatid? Sinubukan mo pang ihain siya sa kama ni Victor. Akala mo ba ay mabubuting tao sina Victor at Lucas? Lalamunin ka nila ng buo at hindi ka pa iluluwa. Tangang baboy ka. Simula nung bata ka pa, lagi kang pinoprotektahan ng kapatid mo. Lagi niyang binibigay sa'yo ang pinakamaganda, tapos makikipagsabuatan ka sa mga dayuhan para pagtaksilan siya at pagtaksilan ng pamilyang Sterling? Kung hindi napakagaling ni G. Chandler at napigilan niya ang mga lobong iyon, ang pamilya nating Sterling ay matagal nang napahamak dahil sa'yo. Nabulag ako ng kasakiman. Hindi ko na ito uulitin. Stella, ikaw palagi ang may malasakit sa akin. Pakiusap, magsalita ka para sa akin. Ayokong mamatay. Mista, Stella, dahil nandito ngayon si Lolo, ang mga usapin ng pamilyang Sterling ay dapat siya ang magpapasya. At bilang isang nakababata, dapat akong makinig sa kanya. Kaya kung ano ang sabihin ni Lolo, iyon ang gagawin ko. Lolo, Simon, akala mo ba sa pagpapakaawa at pagmamakaawa sa kapatid mo ay makakalusot ka na? Walang puwang sa pamilyang Sterling para sa isang taksil, at walang pusong lahi na tulad mo. Ngayon, bilang pinuno ng pamilyang Sterling, ipinahahayag ko na mula sa sandaling ito, si Simon ay tatanggalan ng apelyidong Sterling. At palalayasin sa angkan ng mga Sterling, at mula ngayon, ikaw at ang pamilyang Sterling ay walang koneksyon sa isa't isa. Mag-isa ka na ngayon. Kung sakaling maglakas loob kang gamitin muli ang pangalang Sterling sa mga gawain sa labas, o maglakas loob kang tumapak sa teritoryo ng mga Sterling, huwag mo akong sisihin kung wala akong awa kapag pinilayan kita. Hindi. Lolo, huwag. Ako ay isang Sterling at hindi ko kayang iwan ang pamilya. Lolo, maniwala ka sa akin kahit isang beses pa. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Pakiusap. Lumabas ka. Lumabas ka rito ngayon din. Huwag mo na akong muling papakitaan. Kung hindi, babasagin ko ang dalawang binti mo. Layas. Amo Chandler. Kung hindi dahil sa iyo ngayon, ang pamilya Sterling ay siguradong ganap ng nalimas nina Lucas at Victor sa kanilang pagtutulungan, at maging si Stella ay biktima na ng kanilang mga plano. Ang utang na loob na ito ay isang bagay na aming pamilyang Sterling at lahat ng nasa loob nito ay habang buhay na maaalala, dahil ikaw ang tagapagligtas ng pamilyang Sterling at ang manugang na lalaki na aking, si Richard, sinang-ayunan, kaya ipinagkakatiwala ko rin sa iyo. Ang pamilyang Sterling. Oo, Amo Chandler. Napakaswerte ng aking anak na babae na makuha ang iyong pabor. Kaya aayusin ko ang isang kasal na magiging usap-usapan sa buong River City. tatay, ano bang pinagsasasabi mo? Dati, kinakabahan ako na hindi ka karapat-dapat kay Stella. Ngunit ngayon nakikita ko na ako ang nagkamali dahil hindi ka lamang may kakayahan, kundi matindi rin ang iyong pagtatanggol kay Stella at pagprotekta sa aming pamilyang Sterling, kaya ang pagpapakasal ni Stella sa'yo ay isang biyaya para sa kanya. Kami ni Stella ay talagang magkatapat. At ako'y tapat sa kanya. Magkasundo talaga kami ni Stella. Tunay na magkatugma kami. At ako ay nakatuon sa kanya. Simula ngayon, mahal ko siya at protektahan siya. Kinoo, Kaya, gamitin natin ang birthday banquet ni Grandpa ngayon para pag-usapan ang pagpapakasal mo at hinihiling ko sa inyong dalawa habang buhay na kaligayahan. Hoy Arthur, paano mo inaalagaan ang sarili mo? Napakabata ng itsura mo. Sige, turuan mo ako ng sekreto mo. Kumusta? Pinsan? Arthur, nakalipat ako sa bagong lugar. Pumunta ka para dumalaw. Nakalipat ka? Pinsan? Wala lang. Marangyang penthouse lang. Punta ka lang. Ipadala ko sa iyo ang address. Sige. Pupunta ako agad. Magkakaroon ng bagong bahay ang pinsan ko. Kaya kailangan kong bilhan siya ng isang bagay na napakaganda para sa paglipat. Alam ko, pupunta ako sa antique market at hahanap ng tunay na kayamanan para sa kanya. Mahal,
Bakit mo inimbitahan si Arthur na pumunta rito? Isa lang siyang hamak na gwardya. Ano ang kaya niyang bilhin? Noong huling humingi siya ng pabor, nagdala siya ng isang kahon ng masamang gatas. Ngayon, mas masahol pa ito. At kailangan pa nating pakainin siya. Sayang na sayang. Bawat sentimo ay mahalaga. Kahit $10 na regalo ay tatanggapin ko. Akala niya kakain siya rito? Panaginip lang yan. Kapag ibinigay niya ang kanyang regalo, magsasabi lang ako ng ilang salita para mapahiya siya ng husto at umalis siya ng kusa. Ang pinsan mo, hindi siya magiging successful sa buhay niya. 50 na siya at hamak na gwardya pa rin. Ang pinsan mo, ano ba ang nagawa niya sa buhay niya? 50 na siya, pero security guard pa rin. Ay, huwag na. Ngayon, narito tayo para siguraduhin na makikita niya ng mabuti. Kung gaano ka mas magaling kaysa sa kanya. Oh, sige na, nabili mo na ang marangyang penthouse na ito. Eksakto. Ang lalaki na iyon, mas magaling siyang estudyante kaysa sa akin noong bata pa kami. Mas mataas ang mga marka niya sa bawat pagsusulit. Napagulpi ako ng maraming beses na hindi ko mabilang. Pero tingnan mo kung saan siya napunta. Ano ang naitulong ng lahat ng pag-aaral niya? Naging security guard pa rin siya. Ay, naku! Ngayon, sisiguraduhin ko na ako talagang ipagmayabang ang marangyang penthouse ko. Pinsan? Oh, hey. Oh, wow. Pinsan! Uy, pare! Wow. Wow. Pare, ang laki ng bagong bahay mo. Ang ganda-ganda pa. Hoy, pare. Sino ka? Hindi mo ko kilala? Pinsan mo ko, Arthur. Tingnan mong mabuti. Hoy, wow, ikaw nga. Hoy, Arthur. Paano ka biglang naging ganito kabata? Last time na nagkita tayo, puti pa ang buhok mo. Ito, paano ka biglang naging ganito kagwapo? 50 ka na. Nagpapanggap ka pa ring bata at nagpa-plastic surgery. Nagpapanit, nagpapakulay ng buhok para magmukhang bata. Wow, ang ganda ng kutis mo. Kaysa sa akin. Oh, Arthur. Ang tagal naming naghintay. Tara, upo ka. Hoy! Pare, ang ganda talaga ng bagong lugar mo. Ang ganda ng ilaw, ang ganda ng view. Oh, wow! At prime ang lokasyon. Ang tumira dito sobrang komportable siguro, ano? Totoo. Ito ay isang marangyang penthouse na may tanawin ng dagat. 400 piso. Bawat square foot, ang buong lugar ay nagkakahalaga ng halos 770,000. Sa lugar namin, lahat ay mayaman. Hindi lang sila mga negosyante, lahat sila ay mga executive. Hindi tulad ng basura mong lugar, parang iskwateran na. Oh, Siyangga pala pare. Kakalipat mo lang sa bagong lugar. May dala ako ng ilang munting bagay bilang housewarming gift. Tingnan mo. PFFT. Arthur, naglakbay ka pa ng ganito kalayo para lang pumunta sa isang street stall at bumili ng mga handicraft. Yung itsura ng bahay natin, puro kanluranin ang tema. Hindi talaga bagay sa vibe ng estatwang dinala mo. Nako, ano ba? Tingnan mo ito. Bakit kailangan palaging ganitong mga lumang kalat? Ang mga display case natin, punong-puno ng mga basong kristal at plato na enamel. Sino ang maglalagay ng ganong karaniwang florera dyan? Seryoso ka bang iniisip na ang bahay natin ay para lang sa ganitong klaseng basura? Ah, Tina, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi lang basta estatwa yan. Iyan ay isang Qianlong period gilt bronze Buddha. Napakabuti nito para sa proteksyon ng tahanan mo. At ito naman, galing sa late Ming Dynasty. Isang fine folk kiln porcelain. Hindi ito galing sa imperial kiln, pero napakahusay ng pagkakagawa. So ang ibig mong sabihin, hindi ako marunong tumingin ng dekalidad na bagay. Ibig mong sabihin, ang dalawang kalat na ito ay talagang mga anti-gang walang katumbas na halaga. Tina, wala kang alam. Nag-ubos ako ng oras sa antique market, nag-iikot-ikot lang. Sa wakas, nakahanap ako ng 2 piyesa na medyo maganda. Yung bronze statue na yon ay nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. At itong folk kiln piece ay nagkakahalaga ng mahigit milyon-milyong piso.
Arthur, narinig ko na iniwan ka ng asawa mo. At ang anak mo, di ka man lang kinikilalang ama. Dati, akala ko sila ang may kasalanan. Pero ngayon, kitang-kita na, ikaw ang may kasalanan sa sarili mo. Ikaw! Tina, anong sinasabi mo? Nako, tingnan mo ang sarili mo, ang gulo-gulo mo. Nag-ikot ka yata sa antique mall hanggang sa nawala sa isip mo. Isa ka lang security guard na kumikita ng ilang libong piso sa isang buwan. Nagkukuripot ka pa nga sa renta. Saan ka kukuha ng milyon-milyong piso para bumili ng antiques para sa amin? Baka ilang piso lang ang ginastos mo sa Changi, sa mga junk crafts. At akala mo nakahanap ka ng kayamanan. Arthur, tingnan mo. Hindi ako nagsisikap na maging gago. Magkakilala na tayo mula pa noong bata tayo. Sabay tayong lumaki. Akala mo ba hindi ko alam kung sino ka talaga? Kung ano ang totoo sa'yo? Kailan pa natuto kang mag-appraise ng mga antigo? At nakabili ka pa ng 2? Mga antigong nagkakahalaga ng $6 na milyong sa kabuuan? Niloloko mo ba ako? Oh, ano ba? Hindi, ako. Arthur, makinig ka sa akin. Manalig ka sa sinasabi ko. Kailangan nating manatiling nakatapak sa lupa. 50 taong gulang ka na. Ano ba ang saysay ng pag-iingat ng mukha at pagpapanggap na iba ka? Ano ang punto? Eksakto. Bukod pa riyan, nagpapanggap ka sa harap ng sarili mong pamilya. Hindi ba't parang hinihingi mo lang ang sampal sa mukha? Nakakawa ka naman. Hoy, teka! Pamilya tayo! Hindi ko gagamitin ang ganitong kalokohan sa sarili kong pamilya. At hindi ako nagpapanggap. Paano kung ganito? Dadalhin kita sa palengke ng Antigo. Maghanap tayo ng appraiser para patunayan ang mga ito. Saka mo makikita para sa sarili mo kung totoo ba ang mga ito o hindi. Ha, kalimutan mo na. Sino bang may oras para sa kalokohan mo? Sa oras na yun, mas gugustuhin ko pang nasa bahay, nanunood ng mga short drama. Hoy, Arthur. Ngayon naiintindihan ko na. Naiinggit ka lang sa marangyang penthouse ko. Aminin mo. Sinadya mong bumili ng 2 basurang bagay mula sa isang tiangge, tinawag mong Antigo, at sinabing nagkakahalaga ng $5,800,000. Lahat yan para lang maipagmalaki mo sa $5 milyong kong marangyang penthouse, ha? Pinsan! Hoy! Paano mo ako kinakausap ng ganyan? Sinusubukan ko lang pumili ng regalo para sa'yo. Hindi ko sinasadya na ipagmalaki sa'yo. Huwag mo akong tawaging pinsan. Hindi kita pinsan. Nahihiya akong makilala ka. Shock. Tingnan mo nang mabuti ang sarili mo. Wala ka kundi isang 50 taong gulang na guwardiya. Hindi isang mayamang tagapagmana. Ang mukha mong to. Pinagawa mo yan gamit ang utang, di ba? At ang suit na to, inarkila mo gamit ang hiniram na pera? Akala mo ba hindi ko napapansin? Impostor. Tingnan mo, ang bahay na ito, walang puwang para sa mga katulad mo. Isang mapagpanggap, mahirap na kamag-anak. Bilisin mo, kunin mo ang iyong kalat, at lumayas ka sa bahay ko. HMPH, ikaw, anong lakas ng loob mong ikumpara ang sarili mo sa asawa ko? Lumayo ka mula rito, hanggat kaya mo. Mula ngayon, huwag ka nang tumungtong muli sa bahay ko. Kayo ang nagsabi niyan. Ako ang nagkamali sa pagpunta ngayon. Bilis, bilis. Lumabas ka na ngayon. Walang kwenta. Arthur. Arthur, nagkamali ako. Arthur, ayaw ko nang maghiwalay. Hindi ako maghihiwalay. Magpakasal tayo muli. Basta pakasalan mo ako muli, gagawin ko ang lahat ng sasabihin mo mula ngayon. Aalagaan kita ng mabuti. Tay, alam kong nagkamali ako. Luluhod ako at hihingi ng tawad. Sige na, pakiusap. Ikaw ang tatay ko, kaya huwag kang mag-alala. Pangako ko, magiging mabuti ako sa iyo mula ngayon at hindi ko na kayo gagalitin pa, okay? Mahal, hindi na ako makikipagtalo sa'yo. Nagkamali ako at kasalanan ko lahat ito, mahal. Hindi ba't umiyak ka at nagwala na gusto mo siyang i-divorce? At sinabi mong hindi mo na muling tatanggapin ang mahirap at walang kwentang asawa mo? Kaya bakit ka nakaluhod sa bahay ko nagmamakaawa sa kanya ngayon? Eksakto, hindi ba't sinabi mo, walang kwenta siya, hindi nagkakakwarta, at sa buong buhay niya, siya'y magiging isang hamak na gwardya, na walang kinabukasan. Ikaw, siraulo ka. Bulag ako noon. Hindi ko alam. Ang tunay na pagkatao ng asawa ko. Ang asawa ko ay hindi isang guwardiya lang. Siya ang pinuno ng ang pamilya Chandler ng Capital City. Ano? Ang pamilya Chandler sa Capital City. Ang pinuno ng pamilya Chandler. Ang pamilya Chandler ay isa talagang pamilyang napakayaman.
na may ari-arian na mahigit 100 bilyong dolyar. Paano ko ito nakaligtaan? Ari-arian na mahigit 100 bilyong dolyar. Kaya ibig sabihin, ang regalong ibinigay niya ay isang tunay na antigo. Diyos ko, ito. Ang anti-gang ito ay nagkakahalaga ng 5,800,000 dolyar. Tatay, bulag ako. Isang tunay na tanga. Lahat ito ay dahil kay Qian Xiaobei. Pinilit niya akong gawin ito, tatay. Ako ang iyong sariling laman at dugo. Ang dugo ay mas makapal kaysa tubig, tatay. Sinabi ko na ito dati. Tapos na tayo sa isa't isa. Hindi ka ang aking asawa at hindi ka ang aking anak. Arthur, pakiusap, kumalma ka. Hindi lang nila alam ang tama. Kaya pakiusap, ikaw na ang magpakabait at patawarin mo sila. Tingnan mo, si Jason, pagkatapos ng lahat, ay iyong sariling laman at dugo. Mas makapal ang dugo kaysa tubig. Paano mo basta-basta puputulin ang ugnayan? Naguluhan lang sandali ang asawa mo. Bigyan mo lang sila ng pagkakataong magwasto. Oo, Arthur, ibig kong sabihin, pamilya tayong lahat. Hindi dapat ganito karaming puot, hindi ba ganoon? Oh, Tina, hindi mo ba mabasa ang sitwasyon? Ang daladalang regalo ni Arthur ay napakabigat. Tulungan mo siyang buhatin. Arthur, alam mo, ang regalong dala mo ay bagay na bagay sa bahay namin. Oh, nagtagpo ang silangan at kanluran. Pahahalagahan ko ito at ilalagay kaagad. Umalis ka na. Makinig kayo. Kayong dalawa, tigilan nyo ang pagpapanggap. Sino ba ang tumawag sa aking walang kwenta? Nagsabing, mumurahin lang ang regalo ko? Sinubukang itapon ako? Sinabihan akong umalis? Ngayong alam nyo na ako ang ulo ng pamilyang Chandler, nagpapapansin kayo at nangunguha ng kayamanan. Wala ba kayong hiya? Pinsan, Huwag mo akong tawaging pinsan. Wala akong pinsang katulad mo. Hindi ko matanggap ang kahihiyan. At kayong dalawa? Kayo, noon, hinamak ninyo ako dahil mahirap lang ako, araw-araw kayong nag-aaway at nagkakagulo, hinihingi ang hiwalayan. Sabi ninyo, wala akong kinabukasan. Ngayong alam ninyong mayaman at makapangyarihan na ako, nagsisimula na kayong umiyak at magmakaawa. Gustong magpakasal ulit at tawagin akong tatay. Ganun ba? Mga taong katulad ninyo, mga social climber, hindi karapat-dapat na maging pamilya ko. Mahal, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi na namin ito muling gagawin. Tama na. Nanay, May asawa na ako at may bagong anak na rin ako. Kung muling makikialam kayo sa akin, sisiguraduhin kong magbayad kayo. Mahal, ag, bulag na bulag talaga ako. Nagsisisi ako. tapos na ako. Nawala ang lahat sa akin. nawala na naman ang 5 milyong dolyar. Wala na ang lahat.